Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. At kung ano yung nakakapanagana sa puso, kung galit yung nakakapanagana sa puso, yun din ang makikita mo sa mga kilos nila. Pero kung pagmamahal yung nasa puso, yun din ang makikita mo sa kanila at yun din yung nagre-reflect sa anak nila. I want to appeal to intelligent individuals. Kung pakiramdam mo mas matalino ka kaysa sa akin, ikaw dapat yung nagsasalita rito. Ikaw dapat yung nakaupo rito, hindi dapat ako. Hindi ko naman dapat ilalabas yung mukha ko sa social media. Kasi yung kabobohan ng majority ng mga vlogger, hindi ko na matiis eh. Komportable na yung mga bata na pinapastos yung mga magulang nila. Hindi naman ako dapat yung nagsasalita rito eh. Hindi naman ako masyadong matalinong tao. Hindi naman ako masyadong importanteng tao eh. Medyo mahina yung dating mo, brother. Hindi ko alam kung naka-earphone ka. Okay, brother, tuloy. Ano tanong mo? Lang, nasa jeep pa yata si brother. Okay, next na tayo. Ren Caparino. Good morning, everybody. Magandang umaga sa inyo lahat, Pilipinas. Good morning, Ren. Taga saan ka? Good morning, boss. Taga saan ka, brother? Cavite, boss. Cavite. Okay, ano tanong mo? Tanong ka lang kung meron kang idea sa bakit diniklara ni Trump na itaas ang tariff lahat ng produktong papasok sa kanila, tsaka dun sa especially dun sa alam mo ng bansa na medyo sila, conflict. Ayun na mismo. Conflict kasi sila dun. Isa sa mga paraan nila yun para makabawi eh. Diba? Pero alam mo, isa rin sa mga nakikita ko dyan, brother. Ito, geopolitics muna tayo. Geopolitics. Okay. So, isa sa mga mapapansin mo, brother, sigurong regular kang nagbabantay ng geopolitics. Isa sa mga bagay na mapapansin mo, ang Amerika halos napapagkaisahan na ng sobrang daming iba-ibang mga bansa. Lalo na Middle East, nakikipagkontrata sila sa iba't ibang mga bansa para, I will say, siguro, manghuhula lang ako, para i-overthrow na ang dollar kasi medyo malaki kasi ang impluwensya ng Amerika sa Middle East eh. 'Di ba? Sometime in the past, merong kasunduan ang maraming Middle East countries at saka ang Amerika para ang mga bariles ng langis ay ibenta sa dolyar muna. Tapos, tsaka ka ngayon makakabili. So, ibig sabihin nun, Philippine peso pera mo. Bago ka makabili ng bariles ng langis sa Middle East, papapalit mo muna sa dollar yon, tapos yung dollar ang papapalit ng bariles ng langis. Ganon yung konsepto. Petro-dollar deal kung tawagin. Ngayon, sometime in the past, kung hindi ako nagkakamali, 2015, 2016, o 2017, na merong isang transaksyon na ginawa ang Middle East countries na ipagpapalit na ngayon ang bariles ng langis sa Chinese yuan. So, ang ibig sabihin, ang Chinese yuan lalakas. Ang petrodollar deal merong possibility na humina. Kasi maraming mga Middle East countries ang nakipag-alliance sa China para Chinese yuan ang gagamitin o isa sa mga gagamiting currency para makapagpapalit ng bariles ng langis. So hindi na ngayon centralized ng Amerika ang pagpapalit ng bariles ng langis dahil andyan ang petro-yuan deal. So ngayon, that being in mind, alam mo na merong malaking possibility na bumaba ang presyo ng dolyar dahil dun sa ganung konsepto. Ngayon, kailangan ngayon makabawi ng dolyar. Paano makakabawi? Itaas mo ngayon ang taripa galing sa iba't ibang bansa pagkapapasok sa Amerika. Ganon yung konsepto. Ngayon, isa sa mga tinitignan mo rin na dahilan yan, kasi meron din kasing maintindihan mo rin naman si Trump eh. Meron kasing mga bansa na pag ang Amerika ang magpapasok sa kanila ng mga goods, sobrang mahal at tinataas ang taripa. Pagka yung mga bansa naman na yun ang magpapasok sa Amerika ng goods, mababa naman ang taripa ng Amerika. So isa sa mga dahilan yun, brother. Maraming iba't ibang dahilan, hindi lang yan ang dahilan, sobrang daming dahilan. And we can do this all day long. Maraming iba't ibang dahilan. Pero ang mga pinakamalalaking dahilan, isa sa mga malalaking dahilan yung petro-yuan deal. Isa pa, yung trade war between Amerika
at saka China at lahat halos ng mga bansa na kumakalaban sa Amerika kasi they're trying to gain their power back. Kaya nga yun yung kampanya ni Trump na Make America Great Again, di ba? Kasi halos lahat ng mga nagdaan ng mga presidente parang mediocre. Parang katulad lang din sa Pilipinas, di ba? Halos lahat ng mga nagdaang presidente pagkatapos nung unang Marcos puro mga mediocre until Duterte came in. Ganon yung concept. Kasi alam mo yung ano sir, paano kasi bilang tayo Pilipinas may epekto din ba sa atin yun? Kasi kung marami itataas ni tayong Trump sa atin, kung itataas ni Trump sa atin yung taripa nila, meron talagang diretsong epekto yun. Pero kung hindi itataas ni Trump, indirect ang magiging epekto nun sa atin. Indirect ang magiging epekto. So ibig sabihin, yung iba't ibang mga bansa papasok sa Amerika, so meron din kasing mga goods na from iba't ibang mga bansa, kailangan ngayon nilang itaas yung presyo kasi ipapasok nila sa Amerika para makabawi sa taripa. Wala silang choice kundi itaas ang presyo para lumaki tubo. Profit margin yun Wala talagang babagsak din naman sa customer yun sir. Ganun. Ang inaalala ko lang sir kasi marami tayong trabaho dito, marami tayong trabaho sa Pilipinas na nagsusupply din sa ibang bansa tapos tataasan nila. Possible kaya pati tayo dun sa mga trabaho na yun maapektuhan? Indirectly. Ganun lang naman yun eh. Sa mga bagay na walang diretsong kinalaman sa atin, indirect ang magiging epekto niyan. Sa mga bagay na diretsong may kinalaman, obviously direct ang epekto niyan sa atin. Pag tinaas ang taripa sa atin, obviously yung mga goods na yun mahihirapan tayo magpadala doon sa kabilang bansa kasi malaki possibility na yung mga bumibili doon sa bansa ng mga goods natin ay mababawasan yung pagbili ng mga goods natin dahil tinaas ang taripa. Wala tayong choice kundi itaas ang presyo. Ganun yung konsepto. So it's a matter of supply and demand, brother. It's a matter of supply and demand. Last question ko brother, being ordinary Filipino, kung sakali magka-apekto sa atin, ano yung pwede nating paghandaan? Ako ito in general, sabihin ko lang sa inyo diretso. Ito overall, wala pa rin talagang tatalo dun sa meron kang malaking ipon, na gumagawa ka ng paraan para i-improve yung personal na buhay mo. Kasi yung mga ganyang bagay, wala diretso. Sa lahat ng mga nanonood dito, wala namang masyadong malaking politiko na nanonood sa akin. Diba? Kasi hindi naman ako masyadong importanteng tao sa lipunan. Lahat ng nanonood sa akin, ang greater majority, I will say 99.99999% ordinaryong taong bayan. So that also means galingan mo na lang sa personal na buhay mo para kahit ano pa maging lagay ng ekonomiya, kahit ano pa maging taripa na ipataw sa atin, etc., hindi ka masyadong maapektuhan dahil ginagalingan mo araw-araw at ang ibig sabihin nun, lumalaki rin ang pera mo paglipas ng panahon. Yun. Thank you, brother. Good morning sa'yo, brother. Okay, next time. Ito rin ba yung kanina si Hazel 06? Ito. Babae. Zian. Good morning, sister. Taga saan ka? Hello po, good morning. Hi, sir. Ask ko lang, ano pong perspective niyo sa sa mga kagaya namin nag-work sa BPO? Kasi actually mayroon din po siyang connection sa politics, no? Regarding yung PhilHealth po. No. Ano kilala mo sa PhilHealth? Anong issue sa PhilHealth? Ang issue po kasi siya, kunwari, mayroon kang sakit. Hindi naman natin pinapanalangin na magkasakit tayo na para magamit natin yung PhilHealth. Ang nangyayari kasi is, parang, di ba nagtaas? 5% kasi yung tinaas niya. So, every year, nagbabayad kami ng 14,000. Every year po yun. Pero sa kada sahod mo, parang, malabas siya mga 1, 2, 1, 3, ganyan. Pero pagka chinek nyo po, is wala po siyang hindi siya nagagamit because dinidepende daw po nila kasi yun sa sakit mo. Totoo naman. Ang pinakamalaking diretso sa akin, personal na na-experience ko, nung mga panahon nasa BPO pa ako, ang pinakamalaking gamit ng PhilHealth, na actually hassle nga diretso pag nasa BPO ka, sobrang hassle na magkaroon ng PhilHealth pa Isa sa mga dahilan kasi, di ba pagka nasa BPO ka, maraming BPO, hindi naman lahat, pero maraming BPO ang merong sariling healthcare. So meron kang MaxiCare o kung ano man, first 5,000 pesos sasaluhin ng PhilHealth. So kailangan pang asikasuhin yung dokumento. Yun ang isa sa mga trouble. Alam mo yun, para lang makover nung health card mo, yung hospitalization mo, yung first 5,000 kailangan mo munang ipa-cover sa sa PhilHealth.
Otherwise, sa mangyayari, mag-out of pocket ka, tapos papa-reimburse mo na lang ngayon dun sa healthcare ninyo. Yun ang trouble Actually, sir, natin yun po yung masaklap eh. Di ba, kapag ka meron kang private health insurance, sinulugan mo siya, it's really up to you kung gusto mo pang i-extend to 10 years. So usually, ang private health insurance, let's say, Sun Life, ganyan, 5 years. So, ano ka na, secure ka na. Unlike yung PhilHealth, hanggang sa mamatay ka kakatrabaho, meron, kumbaga magbabayad ka pa rin. Tapos pag hindi mo na nabayaran, forfeited na siya. Oh, ako diretso, hindi kasi talaga ako umaasa sa sa mga benepisyo galing sa gobyerno. Kumbaga parang alam mo yung konsepto kasi na para sa akin, and you are welcome to say that I am wrong at malamang mali ako dito, pero sa akin kasi diretso, ang hirap umasa sa gobyerno eh. Totoo po yan, I agree with you, sir. Actually, nanonood ako ng una ng mga videos mo lang, hindi live eh, pero yung mga sinasabi mo, meron, iba talaga yung may mga natututunan po ako. Thank you po, sir. Unahin mo na lang sarili mo, diretso. Ito, tip ko sa'yo, isa sa mga pinakamalalaking tip ko sa'yo, since ako naman galing sa BPO at nakarami naman ako ng, alam mo yun, nakarami ng posisyon sa BPO. I will say, diretso unahin mo sarili mo. And what I mean by that is malaki ang sweldo sa BPO. Alam mo naman kung gaano kalaki yan eh. You transfer from one company to another, tapos mas malaki ang sahod mo mula dun sa huling pinagtrabahuan mo. Nakadepende na rin sa level of tolerance mo for stress. Kapag ka on phone ka, ahente ka, mas malaki pera mo. Pag back office, baka medyo mababa ng konti. Kapag sarili mo, na tipong parang VA ka, mas malaki kaysa sa naka-on phones ka. So, alam mo yung mag-ipon ka ng husto. Kasi nandyan ka sa capability, kaya mo kasing mag-ipon dahil malaki nga kasi kinikita. Nagkakaproblema lang naman doon sa taas ng stress na ngayon. Dahil nga sobrang laki ng kinikita mo, ang laki din naman ng stress, wala ka ngayon choice. Kailangan mo yung gastusin yung pera for stress reliever. Pero tiisin mo lang ng konti yung stress, tapos damihan mo ng husto yung iniipon mo, yung pang stress reliever mo, i-later part mo na after 2 years, after 5 years, milyonaryo ka na by then. Tapos you do something for yourself na makaalis ka na kagad sa BPO as soon as possible kasi diretso. Hindi birong industriya yan, ang daming sakit na makukuha ka sa pagiging nasa BPO. Actually po, opo, totoo po yan. Nagkapikos po ako pero nagkaroon po ako ng anak 2. Single mom po ako pero kakakasal ko lang po last year. Sinuwerte ka, nagkaanak ka. Maraming may pikos, di nagkakaanak talaga. Opo. Tapos bumalik din po siya ngayon. Ang risky lang, totoo po yan, I agree with you din sir na risky po talaga yung work namin. Ang last question ko po, ano po kaya yung pwede namin maging sideline na trabaho since kayo po ay businessman? Diretso, I will say go to sales. Kasi sa sales sobrang dami talagang pera. Isa sa mga swerte ko, isa sa mga pinakamalalaking swerte ko pagpasok ko sa BPO, unang account ko sales kagad. Bobo pa ako nun, sobrang tanga ko pa nun, sobrang bobo ko pa nun. Yung mga underground ba yan, sir? Kasi galing din ako ng sales eh. Hindi, yung pinakauna ko legit, ABS-CBN. NCO sa okay ABS-CBN. po. Yung pinakauna ko legit. Yung pinakaunang BPO ko legit. And then, syempre, after some time, maintindihan mo paano tumatakbo konsepto ng call center. Opo. And then, alam mo, paglipas ng ilang panahon, ganun, somewhere to that effect. You know what I mean? So, kaya, isa sa mga pinakamalalaking swerte ko na napasok ako sa BPO, pagpasok ko, sales agad. So, pantabaan talaga ng utak yun para, alam mo yun, bukod sa binabasa mo yung script, you have to make sure na makakabenta ka. Ngayon, isa sa mga pinakamalaking natutunan ko nung nasa sales ako, bibenta kami sa telepono Canada diba? Ngayon, pinakamalaking natutunan ko ron, malaki pala pera sa sales. Kasi ang laki ng komisyon namin nun Ngayon, hindi ko alam kung meron pa rin papatas sa parehas ng komisyon namin noon. Pero grabe yung komisyon nung mga panahong na nasa sales pa ako, pinakaunang call center ko noon. That was way back 2009. Grabe, ang laki talaga. It ranges to hundreds of thousands. Isang buwan. Opo, totoo. So pag-aralan niyo yung konsepto ng sales, tapos pag it's time to transition na from your employment to business, hindi ka masyadong mahihirapan dahil magaling ka sa sales. It's okay po ba yun? Pagsabayin yung pagko-call center tas sideline or like, okay, ganyan. Kasi nakita ko po sa video nyo, ang sabi nyo, mahirapan ka na sa okay. Mahirapan ka na. Papasukin yung negosyo na hindi mo alam. Alam mo, diretso okay lang napasukin mo yung negosyong hindi mo alam as long as you have, alam mo yun, meron kang basic man lang na information tungkol sa pinapasok mo. Kasi diretso, maraming mga tao, hindi nila alam kung ginagawa nila Diretsahan lang, diretsahan. Maraming gustong magnegosyo nang hindi nila alam kung ano ginagawa nila.
Maraming gustong magnegosyo na may mismong industriya ang papasukin mo. Industriya ha, hindi yung negosyo lang ha. Mismong industriya ang pinasok mo, wala kang malay. Ganun, ang daming mga taong gustong mag-transition from being an employee to being a business person nang wala man lang sila kamalay-malay sa basic principles man lang ng business. Ni wala kang malay sa financial management eh. Yung basic principle lang na dapat yung kinikita mo mas malaki kaysa sa ginagastos mo. Empleyado ka pa lang, hindi mo matutunan yun. Huwag ka nang umasang uusad ka sa pagnenegosyo. Huwag ka nang umasang uusad ka sa pagnenegosyo. Ang pera mo puro napupunta sa kapritsyo. Pag nagnegosyo ka, pati puhunan uubusin mo sa kapritsyo. Yun ang surefire na mangyayari dyan. Doon lang sa basic principle, pwede ka nang makapagsimula nasa call center kay. Karamihan ng mga nasa call center, dynamic ang utak. Mataba ang utak, diretsahan. Yung iba nga, alam mo naman karamihan dyan, nagre-resort na sa scamming yung iba eh. Diba? May mga fly-by-night na mga call center eh. Isipin mo yung konsepto na kung kaya mo palang mang-scam ng tao, di kaya mo rin kumumbinsi ng tao sa isang bagay na matino. Diba? Ganun yung konsepto eh. Mataba na utak mo, matalino ka na, call center ka na eh. 'Di ba? Yung konsepto na, okay, sige, ang dami mo natutunan all throughout time. Marunong ka pa magsalita ng ibang lengguwahe. Ang dami mo ngayong opportunities. It's just a matter of alamin mo lang kung ano-ano yung mga opportunities so you get to choose. Kasi ang problema ng maraming nasa call center, and this was my problem back in those days. Ang hirap humanap ng ibang trabaho labas ng call center na kayang magbayad ng kaparehas ng bayad sa call center. Kasi diretsahan, malaki talaga bayad sa call center. Ang hirap. Isipin mo, ahente ka lang ha, ahente ka lang. Pero mas malaki yung sweldo mo kaysa sa bank teller. Yung partida nakatapos ng 4 na taon yun. Ikaw, karamihan ng mga nasa call center nung panahong nandun pa ako, tumatanggap yung opisina namin ng mga high school graduate, first year, second year college. Isipin mo, kailangan mo pang magtapos ng kolehiyo para maging teller. Samantalang kapag nasa call center ka, mas malaki sweldo mo, karamihan, 15, 16, 18, parang wala na nga yatang 15 sa panahon ngayon. Starting ngayon, 18 na eh. 20, 22. Yan ang mga sweldoan sa call center pag starting ka eh. International account mo, maliban local. Pero international account mo, naku putang ina, napakalaki masyado ng sweldo, mai-stack ka na sa pagko-call center. May stack ka. Ito suggestion ko, para hindi ka masyadong problema, lalo na pagdating sa kalusugan mo, pwede kang kumuha ng pang-umaga na account, ng mga tipong Australian account, tapos magpa-promote ka ron. Normal ang buhay mo. Opo. Normal ang buhay mo. Australian account ang kunin mo. Mga bandang alas 4 ng madaling araw ka magsisimulang maghanap buhay doon. Somewhere around alas 4 ng madaling araw. So at least meron ka pa rin sapat na oras para matulog. Pagka nag-American account ka, o yung iba pang mga account na kontra sa atin ng oras, you may make so much money. Pero that comes at the expense of your health. And you don't trade your health for money. Siguro some pieces of your health for money, pero entire health mo. Tapos alam mo, nagkakaproblema ka na, nagkakasakit ka na, tapos hindi ka pa rin tumatigil sa pag-call center. Money is not everything. Kasi isipin mo yung konsepto na ang daming pera, pero ang ibig sabihin nun, there will come a time na sisingilin ka niyan, tapos ngayon kailangan mo ng gastusin ngayon yung maraming pera na kinita mo, na sana naipon mo, papunta ngayon sa pagpapagamot sa sakit mo, na hindi mo ina-expect na magkakaroon ka pala ng ganun, dahil lang dun sa taas ng level ng stress, at na hindi mo naman ina-expect na putang ina yung taas ng level ng stress pala yan, ang dami palang sakit na nagiging cause yan. Tapos isabay mo pa yung absurd time of sleep, ungodly hours. Diba? Kailangan isama mo sa equation yun na hindi mo alam kung hanggang kailan ka lang malakas. Hindi mo alam kung hanggang kailan lang tatakbo yung sistema mo ng katawan mo na ganyan kakatindi, ganyan kakalupit, ganyan kataba ang utak mo nang hindi ka nagkakaproblema sa katawan. Kailangan mag-strategic ka rin. Mag-ipon ka ng husto. Mga 2, 3, 5 taon, milyonaryo ka na by then, call center. Dapat napopromote ka. Para kada promotion mo, lumalaki na lumalaki sweldo mo. Sir? Kung yung gusto ko lang, ahente lang ako, yung ganun. Wala namang problema dun kung nag-i-enjoy ka sa pagiging ahente, as long as hindi ka nagkakaproblema sa kalusugan dahil absurd yung oras ng tulog mo. Tapos absurd din pati stress level mo. 9 years na po ako dito sa company kong to, tapos sa BPO naman po mga 15-16 years na rin po. Congratulations sa'yo, mukhang nag-i-enjoy ka naman dyan sa 9 years na yun. Malamang lumaki na rin naman ang sweldo mo by now. Sa 9 years pa naman eh. PhilHealth lang po talaga yung problem, sir. Kasi huwag mo masyadong masakit talaga pinagpoproblema sa yung bulsa. huwag mo masyadong pinagpoproblema yung mga hindi naman masyadong sobrang laking problema. Dapat mas malaki yung ipon mo kaysa sa gastos mo para hindi mo natignan yung mga yan. Kasi wala ka naman choice, mandatory yan eh. Diba? Sa mga bagay na mandatory, wala ka talagang magagawa. Ang magagawa mo lang sa mga bagay na compulsory. Ganon kasimple yung konsepto. Mandatory yan, wala ka magagawa, mandated by the government yan, obliged tayo by the law, wala tayo magagawa dyan. Ganon na lang.
So ibig sabihin, that's also considered uncontrollable factor. Sa uncontrollable factor, wala tayong magagawa diyan. Ang magagawa lang natin kung paano tayo magre-react dun sa uncontrollable factors. So ngayon, ang kontrolin mo ngayon, yung alam mo ng controllable factor, yung expenditures mo. Spending habits mo, tigilan mo kaka-Starbucks, tignan mo, malayo mararating mo. Hindi po ako nagkakape, may lactose intolerance po ako. Eh, good for you. Congratulations, nakaiwas ka na. O, tignan mo, tigilan mo kakasangyupsal. Ayun lang. Huli! Tangina ka, huli! Kaya sinasabi sa inyo. Sige, sister, ingat ka. Bye-bye! Salamat po. Okay, napitik ko. Sorry. YouTube napitik. Ito, babae rin yata itong isa. Good morning, everybody. Business tips galore. Ayun. Business tips galore. Lalaki. Good morning, brother. Taga saan ka? Dito ako sa Texas. Texas. Okay. Marami bang manok dyan? Hindi, wala. Loko lang yun. Kailangan talaga may magsabi ng gano'n pag sinabi mo na sa Texas ka. Okay. Ano tanong mo, brother? Narinig ng manok, sir. Ito, nandito lang ako sa sitwasyon ng buhay ko ngayon, sir, na Ay, sorry na piliin pinto. ako kung kayamanan or pag-ibig. Low. Ulit. Kung papipiliin ako, anong pipiliin ko, kayamanan or pag-ibig? So ngayon, bata pa ako, sir. Nako, putang nang Marami pa akong pwedeng... Yeah. Alam mo, masyadong maraming surrounding circumstances yung tanong mo, hindi masasagot ng isang diretso yan. Kaya nga eh. Tingnan mo, isa sa mga dahilan kung ba't hindi masasagot ng isang diretso yan, hindi dapat magkaroon ng contradiction yung dalawa na yan eh. Dapat yan smooth, harmonious. Sila ba? Tingnan mo, magkakaroon ng contradictory, di ba? So pipiliin mo ngayon ang pag-ibig. Gaano ka kasigurado na mananatili ang tao na yan sa'yo habang buhay? At ikaw, gaano ka kasigurado na mananatili ka sa kanya na nagtatapat dahil ikaw ang lalaki? Eh, alam mo naman, mas tarantado tayo kasi sa mga babae. Lalaki, puta. Yes, sir eh. Huli. Ngayon pa lang. Sa totoo lang, ngayon pa lang. Isa rin sa mga things to consider. So, alam mo na ngayon yung surrounding circumstance around dun sa konsepto ng pag pinili mo yung pag-ibig. Yung kabilang side naman, gaano kalaki ba yung opportunity na yan? O baka common lang din naman yung opportunity na meron ka dahil nasa Texas ka na? Hindi siya common eh. Alam mo Hindi na. siya common eh. Ayun na, mukhang sa'yo, para sa'yo, mas Malaki. importante yung opportunity. Dahil congratulations, sasagot mo na yung sarili mong tanong. Pero, ano yun, sir? Dito, feeling ko siya na kasi yung the one eh. Na kapag pinili ko yung kayamanan, tawag dito Brad, na lahat sila. Masasayang. Lahat sila dawan. Pati yung mga Legit nagdaan. ba yan? Lahat sila dawan, pati yung mga nagdaan. Naalala mo yung pinakaunang-unang first love na naging jowa mo rin? Hindi yung first love mo na hindi na pa sa'yo. Yung first love na naging jowa mo. Naalala mo, siya yung dawan para sa'yo. Walang sakit sa ulo, sir. Oh, tapos Walang tignan sakit mo, sa ulo. forever ends one day. Ay, ito kasi, sir, ito ngayon talagang submissive eh. Talagang Let me guess, Loyal Filipina lahat. yan. Pilipina. Tanong mo, okay. Pilipina. Eh halos lahat Diba? naman ng babae na Pilipina, as long as I will say inosente sa umpisa, wala masyado marami sakit ng ulo. Yun nga, sir. Halos lahat ng mga, Kaso, alam mo yan ang okay na. kagandahan dito sa Pilipinas. Hindi katulad sa ibang bansa, lalo na dyan sa Amerika. Naku, putang ina mo, karamihan sa mga babae dyan palaban masakit sa ulo. Ayaw Totoo. sumunod. Totoo. Pakiramdam nila alpha female silang lahat. Lahat sila, Totoo. puta, lahat na lang ng babae dyan alpha female. Tignan mo, kaya kalawat ka na ng hiwalayan Yun dyan nga eh. Ganon din naman dito sa Pilipinas. Pero dito sa Pilipinas, kahit pa paano, mas matinu-tinu pa ang mga babae rito kaysa dyan. Kaya, Lalo na, yung mga Pilipina na napupunta dyan, na dinala dyan ng magulang. Yung mga napunta dyan na sila mismo ang gumawa ng paraan para makarating dyan, yan medyo mahihirapan ka na ng bahagya kasi masakit na sa ulo yan. May sariling career path yan, sila na susunod. Alpha female na rin yan. Pero yung mga dinala dyan ng magulang, sa mas madalas na pagkakataon, brother, inosente sila. Inosente. Yan, hula ako, let me guess. Yung ano na yan, yung sinasabi ng babae na submissive, dinala dyan ng magulang yan, ano? wala pa siya rito, sir. Kaya nga, kung papipiliin ako kung kayamanan. Kasi pwede ko siya, ayun yung isang choice eh. Ah. Pwede ko siyang dalhin dito. Pero pag dinala ko siya rito, Wala pa siya lock dyan. in. Wala pa siya rito. Nasa Pilipinas siya. Lock in. Pag nasa Pilipinas ba?
Naku, tangina, pag dinala mo yan dyan, tapos nagkaroon ng green card dyan, good luck sa'yo, bro. Ayun nga, sir eh. Ayun talaga. Nakakabado, no? Nakaraan pa kita hinihintay, sir. Ay, nako. Hindi, Pero hindi, alam mo, in napakalaking fairness naman kasi sa mga babaeng Filipina. Ayan, dyan sa parte na yan, kakampi talaga ako sa babaeng Pilipina. Sa mas madalas na pagkakataon, when you are, di ba, a good provider at matinong lalaki ka, sa mas madalas na pagkakataon, sobrang matino ng mga babae. Sa panong bagay na matino, sir. Ay, ibig sabihin, good Matino provider ka, naman tapos ako. hindi ka babaero, hindi ka rin Good kantotero. Ayun. Diretsahan lang ha. Kahit dali mo dyan ng babae, matinong babae, dali mo dyan, tapos maging kantotero ka, hindi rin papayag yun eh. Hindi rin papayag yun. Yun nga. Tikim-tikim lang pero hindi naman bisyo, sir. Tikim. Ayun ha, sinasabi ko, trouble ka rin. Joke lang. Trouble nga, yun talaga eh. Ako ito suggestion ko Pero, sa'yo. ayun lang eh. Ako ito suggestion ko Sige, sa'yo. sir. Ito malapit na suggestion All ko. yours. Tapusin mo na muna pagka binata mo. Pagka ready ka na to settle down, bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ang mabait na asawa galing sa Panginoon. Unahin mo munang hanapin yung Diyos muna na magbibigay sa'yo ng matinong asawa. Kasi kahit sino, brother, kayang gawing matinong asawa ng Diyos. Diretsahan lang. Kahit sino kayang gawing matinong asawa ng Diyos. Noted. Oo. Sa East 33 ni Mateo, dapat hanapin muna ninyo ang kanyang karyan at ang kanyang katwiran at lahat ng mga bagay na ito ipawang idaragdag sa inyo. Yung mga gusto mo na yan, brother, dagdag na lang yan eh. Pag ang Diyos na nagbigay sa'yo, di ka mamamali. Tingnan mo, karamihan sa mga, alam mo, yun nga eh. Ngayon, meron na akong bagong stand. Kasi for the longest time, nagtatanong sa akin ng mga tao kung pumapabor ba ako sa divorce eh. Dati, hindi ako makasagot ng diretso. Nasa gitna lang ako ng dalawa eh. Ngayon, pumapabor na ako. Dati kasi hindi ako pumapabor sa diborsyo dahil nga may Biblia na, 'di ba? Hindi nga pinapayagan kasi ang paghihiwalay. Ngayon, pumapabor na ako sa diborsyo. Bakit? Kasi doon sa konsepto na hindi lahat ng pagsasama at hindi lahat ng kasal ang Diyos ang nagpapapaging sama. Ang Diyos ang may gawa. Ganun na lang. Hindi lahat ng pagsasama ang Diyos ang may gawa. May mga tao pinili lang talaga nila sa mga sarili nila na sila yung magsipag-asawa tapos hindi gumana. Tapos ngayon kailangan ngayon ng paghihiwalay. Doon sa ganung parte, wala tayong choice. Syempre, may mga matitino na nalalak doon sa konsepto ng kasal. Paano naman yung matino? Kawawa naman. Kaya babae ka man o lalaki, na-stuck ka sa siraulo pala, tapos wala ka namang mali ni siraulo yun. O hindi mo pinansin nung una, alam nga namang, di ba, you have to pay the rest of your life living with the person na alam mo namang putang ina, siraulo talaga. So ngayon, due to logical reasons, sumasang-ayon na ako ngayon sa diborsyo. Sumasang-ayon na ako. Kasi maintindihan mo lang naman dun sa konsepto na yung pinapagsama ng Diyos, wag papaghiwalayin ng tao. Kung pinapagsama ng Diyos yan, pero may mga siraulo rin naman na nagkakasal, na mga religious organization din na hindi nila tinitignan kung Diyos ba ang nagpapagsama dyan sa mga yan, o sila lang sa mga sarili nila, sa kakatihan lang nila. Diretsahan lang. Sige, dun sa mismong araw ng kasal, aaralang ka. Pero yung pastor na yan, kinuha nyo lang sa kung saan man, diba? Tapos binayaran nyo lang. Tapos hindi nga kayo kilala niyang pastor na yan. Basta na lang kayo kinasal lang, hindi man lang inalam ang buhay ninyo. O yung tag dito, yung mayor ninyo, basta na lang kayo pumila doon. O yung kung sino man yung judge na nagkasal sa inyo. Alam mo yun, ikakasal ka talaga niyan. Kasi kumpleto kayo ng dokumento eh. Because of documentation reason, wala lang talaga silang option kundi ikasal kayo. Pero hindi naman talaga kayo kilala ng mga tao na yun eh, diba? So hindi automatic na pag kinasalan dalawang tao, automatic agad na Diyos agad ang may gawa niyan. Hindi automatic yun. Kahit pa ipangalan ng pastor o ng judge o ng mayor ninyo yan sa Diyos, hindi automatic na tinatanggap ng Diyos yun. So yun, doon sa ganung panig ngayon, sumasang-ayon na ako ngayon sa diborsyo. Ngayon, going back doon sa problema mo, diretsahan brother, ito ang pinakamalaking tip na maibibigay ko sa'yo. Bago ka kumuha ng kahit na sino sa Pilipinas, bigyan mo ng magandang opportunity dyan sa abroad para magkaroon ng green card at mapang-asawa mo dyan sa abroad, diretsahan lang brad, tapusin mo muna pagkabinata mo. Kasi kahit sinong babae, lalo na matinong babae, hindi papayag yan na paminsan-minsan. Kasi tatanong mo rin siya, syempre tatanong din sa'yo nung gano'ng kadalas ang minsan. Tanong mo rin sa sarili mo yun. Diba? Diretsahan lang tayo, brad. Diretsahan lang. Usapin lalaki to. Diba? Usapin lalaki. Alam mo, ito napansin ko na gumagana. Dilema ko ngayon eh. Ito napansin ko gumagana. Kasi ako rin naman, si Raulo rin naman ako eh. Diba? Hiniwalayan nga ako nung aking huli eh. Diba? Pero alam mo, ito napansin ko na gumagana. Ito napansin ko gumagana to. Pagka lalaki ka,
malibog ka, tapusin mo muna yung libog mo. Paano mo matatapos? Kapag meron ka ng bagay na mas importante sa'yo kaysa sa libog mo. Huwag mangyari, dapat babae yun. Huwag ganun. Huwag ganun. Bakit? Kasi iikot masyado buhay mo ron sa babae. Yan, pwede anak. Yan, pwede anak. Anak, pwede anak. Pwede, pwedeng negosyo, o pwedeng endeavor, o pwedeng pag-aaral mo, o pwedeng Diyos mo, o pwedeng yung mga opportunity sa paligid mo, o pwede katulad sa akin, charity. Yung charity ko ngayon, mas importante na kaysa sa kahit na anong bagay tungkol sa akin eh. Mas importante na nga yung charity ko ngayon kaysa sa buhay ko eh. Dumating na sa puntong mas importante na sa akin ngayon makatulong sa kapwa-tao ko kaysa manatiling buhay tas wala akong kwentang tao. Tingnan mo, pansinin mo, parang ako lang yata influencer na ready to die anytime eh. Halos lahat sila, mahal na mahal nila buhay nila eh. Ako okay lang sa akin, kahit ako lang mag-isa, punta ka rito sa Domsa, barilin mo ko rito, andito lang ako. Andito lang ako. Siyempre, obviously, papalag ako. Di ba? Kasi hindi pwedeng parang suicide ang dating. Pagdating mo sa kabilang buhay, suicide ka, gago ka. Hindi pwede yun. Harap ako sa Diyos, di ba? So, ilalaban ko muna buhay ko. Siguraduhin mo lang na marami kang bala, marami ka rin kasama. Kasi pumapalag ako. Ganun lang yun. Ganun lang kasimple yun. Pero ready to die ako anytime. Waiting na lang ako ng kabilang buhay ko. Tangna, sensuyaan na ako rito, brother. Kabisado ko na tong buhay na to. Okay na ako rito eh. Basta as long as hindi ako as long as hindi lang ako mag-aanak. Yun lang, kasi pag nag-anak ako, wala, iba na eh. Mababawasan ang tapang mo pag nag-anak ka eh. Sabi nila yun eh. Ang dami masyado nagsasabi nun. Ang dami masyado nagsasabi nun, babawasan tapang mo pag nag-anak ka. Natatakot ako, brother. Natatakot ako. Natatakot ako dun sa konsepto na mas mahal ko na yung buhay ko kesa sa kapwa-tao ko. Natatakot ako dun sa konsepto na mas mahal ko na yung anak ko kesa sa Diyos ko. Natatakot ako dun sa konsepto na mas mahal ko na yung etong buhay na to kesa sa kabila. Nakakatakot, brother. Ayoko. Nakatakot. Kasi, tinan mo, isipin mo, ito hindi iniisip ng mga tao eh. Tinan mo, halos walang nag-iisip ng ganito eh. Na pag naglabas ka ng tao sa mundo, naglabas ka ng immortal being. Walang nag-iisip ng ganyan. Hindi, mamamatay din naman yung mga batang pinanganak mo. Mamamatay yung katawan. Paano yun? Nasa loob ng katawan. Gano'n ka kasiguradong tinuruan mo talaga ng katinuan yung inilabas mong immortal dito sa mundo? Dahil kasi yung nilabas mong immortal, gagawa pa lang mga immortal yan. Hindi wala nag-iisip ng gano'n. Tama, isipin mo, tama. Look at this in this perspective. So, isipin mo, nag-iisip ka na mag-anak. Okay, good. Congratulations sa'yo. Clap sa'yo. Diba? Pero ito problema, hindi mo inisip na mag-anak. Pero nagkaanak ka. Karoon ng isa. Dumalawa pa. Tumatlo pa. Tatlo ngayon yung ginawa mong mga tao. Yan tatlong tao na yan, na sa'yo galing, immortal yan. Katawan lang namamatay dyan. So pagkamatay mo, mananatiling buhay yung mga yan. Gano'n ka kasiguradong matino yung tatlo na yan? Ito pa problema mo. Yung tatlo na inilabas mo, maglalabas ng tigtatatlo yan, bawat isa. O, ilan na ngayon? O, tapos yung tigtatatlong nilabas niyang mga yan, ilan na ngayon, tagtatatlo din. Isipin mo, sa 10 salin ng lahi, aabot ka 1,000. Brother, ang dami nun, 1,000. 1,000 tao yung nanggaling sa'yo. Tapos yung tatlo na inilabas mo, hindi mo tinuruan para maghanda sa mga anak nila, ang labas ngayon, gumawa ka ng mga siraulong salin ng lahi. Gano'ng karami ngayon siraulo na sa'yo galing. Kaya natatakot ako eh. Natatakot ako, bakit? Hindi ko kayang masigurado na buhay ako hanggang dumating yung panahon na ang anak ko nakakapag-isip na. Dahil si Raulo lahi ko eh. Si Raulo lahi ko. Kaya tingnan mo, ganito itsura ko. Bakit ganito itsura ko? Kasi nga si Raulo nga kasi ako at si Raulo pati lahi ko. Putang ina, yung mga alam nyo naman na yan, nasa Wikipedia yan, di ba? Nakita nyo na yun. Iba, sir, ba't nasa Wikipedia yung ganito, yung Chichester, bla bla. Bakit ganito, bakit ganyan yung Chichester? Alam nyo na nga eh, di ba? Yung mga iba sa inyo, matyagang mag-research eh. Yung iba, alam na nga yung mga sikreto ko eh. Yung iba, alam na rin pati sikreto ng pamilya ko. Ayoko maglabas ng tao, natatakot ako. Natatakot ako maglabas ng tao sa mundo. Natatakot ako dun sa konseptong baka makapaglabas ako ng taong mas masama pa kaysa sa akin. Natatakot ako baka makapaglabas ako ng mga taong mas masama pa kaysa sa lahi ko. Natatakot talaga ako. Isipin mo yung dami ng mga siraulong tao sa mundo, idagdag mo pa yung lahi ko, na puta combination ng siraulo tapos matalino. Putang ina, delikado ka ngayon. Hihirapan kang supilin yan. Naku, putang ina, natatakot ako sa lahi ko. Yun na isa sa mga dahilan kung ba't hindi ako makapag-anak. Yun na isa sa mga dahilan ba't hindi ako makapag-anak. Wala eh. Okay na, kabilang buhay na lang. Sige, doon lang tayo sa kabilang buhay. Bawi na lang next life.
Bawi na lang next life si Chester. Ganun talaga eh. Diba? Eh ako, basta gusto ko magbagong buhay na lang, magpakatino na lang. Sabi nung isa, baog ka yata. Wala, hindi kita mapapalagan. Hindi ako makakapalag sa'yo. Wala naman akong pruwebang hindi ako baog eh. wala akong pruwebang hindi ako baog, brad. Hindi kita mapapalagan, pasensya ka na. So wala, dyan sa usapin na yan, talo talaga ako sa'yo. Ganun, talo ako sa'yo. Sabi nung isa, baog daw ako eh. Gago na to, tangina mo. Anyway, so follow up question, brother. Ano yung pinaka-inspiration mo ngayon, sir? Na nananatiling para mag-live ka everyday. I mean, Kapwa tao. araw-araw. Alam mo, nag-a-absent lang ako sa pagla-live. Generally, kapag may sakit ako. Katulad dito nakaraan, parang 3 araw yata ako halos na walang live. Kasi pabalik-balik yung ano ko eh, yung sakit ng lalamunan ko na, alam mo yun, tuwing umaga nawawalan ako ng boses. Putang, ginawa ko, sinaksakan ko talaga ng antibiotic yung katawan ko. Huwag yung gagawin katulad ng ginawa ko, siraulo lang talaga ako. Yung ano, basta yung iniinom na antibiotic, ayoko na magsalita kasi gagayahin nyo lang, huwag nyo nang gayahin. Kumonsulta kayo sa doktor, Eh, ano, matigas din kasi ulo ko eh. Yung, alam mo yung ano, siyempre, antibiotic, tapos pakiramdam, okay na ako, tigil na ako. Tapos kinabukasan bumalik. Tapos uminom ako isa. Ngayon ako, okay naman ako. Bumalik na naman. Tangino. Pabalik-balik. Hindi na, diretso ko na 7 days. Diretso ko na. Matigas sa ulo ko eh. Wala, katulad ng maraming Pilipino, di ba? Okay naman ako eh. Baka pwedeng di na bumili. Wala na, diniretso ko na. O yan, tinan mo, okay na uli lalamunan ko. Bumabalik kapag hindi mo tinutuloy eh. Dapat kasi talaga, mamatay talaga yung tuluyan yung mga bakterya doon sa loob ng katawan. Ano, hinimas-himas lang, sabi nung bakterya sa loob ng katawan. Kuya. Antibiotic. Ang sakit aray. Tapos susunod na araw, makapagpahinga tayo ng kapiraso. Susunod na araw, parang hinihimas lang tayo. Sige, parami uli tayo. Dumami na naman. Balik na naman soft throat ko. Yun ang nangyari. Sabi, bad po yung patigil-tigil antibiotic. Totoo yun. Konsulta kayo sa mga doktor, yan sabihin ko sa inyo. Tungkol sa bagay na yan, kumonsulta kayo sa doktor. Ayun, sa katangahan ko, hindi ako sumusunod sa doktor. Ganun lang nangyari. Napatagal tuloy. Tumagal tuloy yung antibiotic. Tanga minsan ng Chester. Ganun lang naman. Hindi naman lahat ng pagkakataon. Matalino tayo. Diba? May mga araw, may mga panahon, tanga rin tayo. May mga araw, may mga panahon, bobo din tayo. May mga araw, may mga panahon, nagkakamali rin tayo. Lahat ng tao ganyan. Minsan tanga ka, minsan bobo ka, minsan, alam mo yun. May mga araw din naman, matalino yung moves mo. Katulad nito nakaraan, may matalinong moves ako eh. Ay, ano, putang na, sorry. Hindi nga pala kwentuhan to. Putang na mo, live pala to. Napasarap tuloy ako. Kikwento ko sana yung tungkol doon sa ano. Tungkol doon sa karne. Hindi, wala lang kinalaman eh. Tungkol lang doon sa karne. Kasi yung unang araw, meron kami kasing karne na binibili. Tapos yung karne na yun, wala nung araw na yun. Sabi ko, kasi meron kami rito, gastusin mo muna yung nandyan. Gamitin mo yung nandyan. Tapos sabi ko tapos bukas testing mo ulit baka meron na. Good move. Kasi ano yun eh, holiday na susunod na araw, 2 araw na lang meron kami. Nagmamadali na kaming makabili. Itong araw na to, meron kaming karne diyan, marami. Yung 53,000 na binili ko na nakaraan, 'di ba? So ano yun, reserba lang ba yun, ganun. Pero hindi talaga yun yung ano, kumbaga parang alam mo yun, yung regular na gagamitin. So nangyari, reserba lang yun, ganun. Tapos itong araw na to, dalawang araw na lang to susunod dito, tantad ng holiday. Tapos etong araw na to, sabi, boss, wala na yung ano, regular na ginagamit natin, bibili na tayo. Okay, sige, punta ka ron. Tapos, ganito gawin mo. 2 araw na lang, holiday to. Etong araw na to, kung sakali man nawala yung binibili natin, kasi medyo mura-mura ng konti yun eh. Konti lang naman diferensya, hindi naman masyadong malaki. 1,500 ang diferensya sa parang 50 kilos, ganun. Konti lang diferensya, hindi masyadong malaki. Pero itong, ano yung brand lang pinagkaiba. Magkaiba lang ng brand. Tapos, itong binibili mo na to, sabi ko nga ako, itong bibilin mo, halimbawa, wala yung brand dito sa araw na to. Huwag kang kabahan kasi meron pang last day. Pag itong araw na to, yung mahal lang, huwag ka munang bumili. Balik ka dito. Tapos, pumunta ngayon siya doon. Pagdating doon, wala nga talaga. So, bumalik, walang dala. Kinabukasan, testing mo uli. Kinabukasan, nagkaroon. Yun yung the day bago yung mga holiday. Sabi ko, tamo, sabi ko sa'yo, buti na lang, hindi tayo bumili. Buti na lang, nakatipid tayo 1,500. Natipid na 1,500. 1,500 yung natipid din namin. Sayang din yun, ano? Sayang din. Anyway, wala nang kinalaman sa tanong mo. Doon tayo sa mga tanong mo, brother. Follow-up question, go. Kailangan, sir. Balik na lang ako next time kung may magtatanong pang iba. Sige, brother. Thank you, sir. Thank you very much, brother.
sabi ni CGI, pag nag-boom business ko, Chichester, all credits to you. Hindi, wag ganun. Pag nag-boom yung business ninyo, credit nyo sa sarili nyo. Bakit? Kasi option nyo naman kung ita-take nyo yung opinion ko o hindi. 'Di ba? Tinake nyo yung opinion ko, gumana, credit nyo sa sarili nyo. Pagka hindi nyo kinredit sa sarili nyo, yung paggana nun, ang labas nun, dapat, alam mo yun, ako rin nasisihin nyo kapag hindi gumana. Hindi ko naman gustong masisi. Ano ibig sabihin? Pag bumagsak ka, choice mo yan. Pinili mong sundin yung sinabi ko. Pero pagka pumaldo ka, choice mo rin yan. Dapat i-credit mo sa sarili mo. Ganon yung konsepto. Yun ang isa sa mga dahilan kung ba't sobrang iganto sa pagbibigay ng advices. Hindi ako katulad ng iba, advice. Ako sasabihin ko sa iyo, opinion ko. Bakit? Kasi hindi ko alam kung paano ang execution mo dun sa bagay na sinabi ko. Kasi it may come as an advice to you, tapos ginawa mo, tapos mali ang execution mo, kanino ngayon ang bagsak nun? 'Di ba? Kung advice yan, sa akin ang bagsak niyan. Yun nga yung dahilan kung bakit opinion ang ibinibigay ko in major cases, napakabihira ako magbigay ng advices. May mga tao nga iniisip, magaling daw mag-advise. Hindi ako magaling mag-advise. Magaling lang ako magbigay ng opinion. Pero advice, hindi. I will say, napakabihira akong magbigay ng advices. Halos wala kang maririnig sa aking advices sa loob ng isang buong live. Sobrang bihira akong magbigay talaga ng advices. Sobrang bihira. Maingat ako sa pagsagot. Kasi kapwa-tao pinag-uusapan dito. Kung ako yung malugi, pera ko yung malugi, ayos lang. Tanga ko, bobo ko, okay lang. Pero kapwa-tao pinag-uusapan dito. So, ibig sabihin, pag nagkamali ako ng bigay ng opinion o ng advice sa kapwa-tao ko, kawawa naman kapwa-tao, baka hindi na makabangon. Diba? Ganun yung konsepto. Anyways, next na tayo. Ito, babae. Good morning, sister. Taga saan ka? Nasa CR ka pa yata. Amor 1027. Good morning, sister. Taga saan ka? Ay, sorry po. Yeah. Napindot lang po sa Napindot. Okay, sige, walang problema. Bati ka muna. Sino gusto mong batiin? Nice. Ay, good morning po sa lahat. Nakikinig lang po sa mga wisdom of knowledge na narinig. Sorry po sa... Okay, sige. Bye-bye. Ano yun? Next na kagad tayo. Ayos. Okay, si Ningas JP. Brother, good morning. Taga saan ka? Mahina yung pasok mo, brother. Lakasan mo ng konti. Mahina pa rin, brother. Lakasan mo ng konti. Ayun lang, nawala na. Okay, next na tayo. Next. Okay. Brandon. Good morning, brother. Taga saan ka? Brother, taga saan ka? Brandon, hello. Wala si brother. Next na agad natin. Next na. Press. Basta press lang masulat. Press Rod Musa. Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning, boss. Tagig. Tagig. Okay. Ano tanong mo? Dinig ba ako? Ayos. Malakas. Ano lang naman, meron din ako mga charity kasi tapos member pa ako ng isang malaking youth organization. Pero medyo nahirapan ako kumuha ng pondo. Okay. Paano ba pumondo yung mga charity ngayon? Ambagan. Ambagan. Ay, pinaka-effective ambagan. Kami, mga 3. Para kasi kaming Rotary, may bayad yung membership, mga 3K. Tapos, hindi sapat yun, brother. Hindi sapat yun. Kasi kailangan ninyo ng consistent na pondo na pumapasok sa inyo. Ang pinaka-convenient, I will say, ang pinaka-convenient ambagan. Hindi masyadong convenient, pwede kayo mag-solicit. Lalo na ngayon, panahon ng mga politiko. Ayan, sakto. Yan na ngayon, panahon ng mga politiko, hingan nyo yung mga putang inang yan. Although hindi ko sinasuggest yung konsepto na ibebenta nyo, boto nyo sa kanila, pero pwede kayong mag-solicit.
pwede kayo mag-solicit para makatulong sila sa inyo. Ngayon, bahala na kayo kung ano gusto nyo ipalit dun sa sa tulong na ibinigay sa inyo. Pero I strongly suggest, wag boto. Yun na mismo. Ang daming nakapending na project kasi walang pondo eh. Siguro solicit. Isa sa mga pinaka-importante, brother, ipaunawa mo sa mga miyembro kung gaano ka-importante yung organization, kung gaano rin ka-importante, hindi lang yung pagpasok sa organization, kundi yung pananatili sa organization. Sobrang importante nun. Ano yung bagay na babalik-balikan sa'yo ng mga miyembro at gugustuhin nilang maglabas ng pera? Ganon yung pag-isipan mo, brother. Yun. Follow-up question. GPT nga madalas kausap ko kaysa membro eh. Mangyayari talaga yun kasi mas madala. Mukhang hindi ka yata nagde-delegate supposed to be dapat may think tank ka dyan. Meron kang grupo ng mga taong regular mong kasangguni at regular din na tumutulong sa'yo. Ang nangyayari, it sounds to me like parang mukhang mag-isa ka lang yatang kumikilos dyan dahil ikaw isa sa mga leaders Yun na nga. Kasi halos ako lang. Mangyayari talaga yung mangyayari. Ako, ito suggestion ko, automate and delegate. Matuto ka ng konsepto ng automation, matuto ka ng konsepto ng delegation. Dapat bawat isang miyembro merong ginagawa. Hindi pwedeng pumasok sila tapos wala ka papagawa sa kanila. Dapat meron na kagad naka-ready na task pagpasok pa lang ng mga miyembro. May mga sub-organizations na kagad sila na masasalihan within the organization itself. Maliban na lang kung maliit pa yung organization nyo, understood na yun. So hindi pa talaga magkakaroon ng ganun. Pero at least at the bare minimum, meron na kagad silang gagawin pagpasok. Kasi parehas ng konsepto ng trabaho yan Although charity organization yan, pero parehas ng konsepto ng trabaho yan Pag pumasok ang isang tao, dapat may ipapagawa ka sa kanya. Kasi ang weirdo naman kung nagtanggap ka ng empleyado tapos wala ka papagawa, nakatanghod lang. Tatama rin talaga yun kahit pa sabihin mo sumisweldo. Ganun yung konsepto. Volunteer pa nga kami kaya parang pahirapan kumuha ng talaga. Parang mahirap pilitin Mahirap pilitin, laging busy. Sumali tapos hindi diretso, hindi busy yan. Hindi lang talaga priority. Paano mo ngayon magagawang priority? Benjamin Franklin effect. Google mo. Talino ka naman Google mo. Benjamin Franklin effect. Para maging priority sa kanya. Google mo. Benjamin Franklin effect. Sige. Follow-up question, brother. Follow-up question, meron ka? Yung ginugol na nga niya. Okay, sige. Next na muna tayo. Ginugol niya kagad habang nasa ere pa siya. Okay, the Stephen. Uy, musog. Good morning, brother. Taga saan ka? The Steven, taga saan ka? Brother, good morning, hello. Wala. Okay, next tayo. Babae naman. Good morning sa inyo mga taga, ano ba to? 119. Okay. Morning, YouTube. YouTube, good morning. Good morning, Jersey. Taga saan ka? Hi, good morning, Sir Chester. Can you hear me? Taga saan ka, sister? Taga Pasay po. Pasay. Okay, anong tanong mo? Well, I just ran to your video. I don't have any specific question, but yeah, if I can just, send you a personal message, I would love to. Sige. Because I guess you're the best person that I can speak with regards to this. Sige. Sige, sasagot ako sa'yo. Aabangan ko yung message mo mamaya. Ha? Sure, thanks. Sige, bye-bye. Dito na, yung mga nandito sa TikTok, dito na kayo mag-message. Yung mga nasa TikTok, dyan na kayo mag-message. Medyo, ang tagal nga lang ako mag-reply kasi araw-araw puno yung inbox ko. Ang daming problema ng mga kapwa-tao. Daming problema. Yung mga nag-a-apply, wala pa po tayong opening kasi sobrang dami. Ang daming nagme-message. Sa isang araw, siguro mga 10 yung nag-a-apply, iba-ibang mga tao. Tapos may mga iba follow-up pa ng follow-up. Hindi tuloy ako makapag-reply ng mabilis. Kasi sobrang daming nagme-message tungkol sa application. Wala pa pong opening. Wala nang gustong mag-resign Wala na rin gustong mag-awol. Nagkakasawaan na nga kami ng mga pagmumukha rin. Nagkakasawaan na kami ng mga pagmumukha. Pagising ko, Francis, ikaw na naman. Gising na naman ako, Francis.
Cute ni Francis eh. Okay, yeah, next tayo. Makera. Babae rin yata to. Ano natin profile. Babae rin yata to. Mukhang babae rin. Oh, inimbento ko lang siguro yung babae siya. Good morning, sister. Taga saan ka? Ayun. Relax na muna siya. Hello? Good morning. Makera. Hello? Nagmimiyaw pa na pusa. Okay, next na muna tayo. Jean Ray. Good morning, sister. Taga saan ka? Hello, idol. Lalaki. Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning, brother. Ngayon nasa Tarlac po ako, pero originally nasa Nueva Ecija po talaga ako. Okay. Ano tanong mo? Tanong ko lang, paano po kayo nagsimula sa maliit na kapital? Like you mentioned in the previous video po na nag-call center din po kayo. Paano nyo po napa-unlad yung sarili nyo po tsaka po yung pera nyo? Daming kapalpakan, brad. Nagtatrabaho. Yung mga binibigay ko sa inyo ng mga opinion ko, lalo na yung mga advices mismo, ang dami kong kapalpakan, diretsahan. Ang dami kong kabobohan, ang dami kong kapalpakan bago ko nakuha yung buhay na gusto ko. Dami. Wala kasi akong marinig na katulad nito eh. Programa na ganito, tapos makakapagtanong ka. Wala eh, karamihan sa kanila nagsisipagsalita. Tapos syempre, pagka nagsalita sila, alam mo yung topic na gusto nilang i-discuss, yun yung topic na madidinig mo. Pero sa mas madalas na pagkakataon, hindi naman applicable ang dahilan kasi hindi naman eksakto yun yung problema mo eh. So ngayon, wala ka ngayon choice, mag-iimbe-imbento ka. Tapos, alam mo yung trial and error. Tapos syempre, doon sa trial and error mo, 'di ba? Doon ka na rin babagsak, doon ka rin aalagwa. Yun. So yung mga opinion na ibinibigay ko sa inyo, halo yan. Hindi yan parang lahat na lang ng pagkakataon panalo ang putang ina. Hindi ganoon eh. Hindi lahat ng pagkakataon panalo ako. Kumbaga, sa mga bagay na tama ako, sabihin ko sa iyo yung mga tama ko. Sa mga bagay na sumablay ako, sasabihin ko sa iyo kung ano yung dapat kong ginawa para hindi sana ako sumablay. Kasi malalaman mo rin yun eh, sa trial and error, malalaman mo rin yung mga tama mo. Malalaman mo rin kung saan ka bobo, kung saan ka tanga, ganun. Maraming mga pagkakataon, hindi naman lahat ng pagkakataon matalino ko eh, 'di ba? Maaari naririnig mo parang bragadosyo, bla bla bla, 'di ba? You hear enough confidence in me. Pero diretso, bago ako nagkaroon ng meron sa buhay personal, tangina, ang dami kong palpak, brad. Diretsahan lang. Ang dami kong sablay, ang dami kong palpak. Yun nga lang, maingat ako. Sobrang ingat ko sa mga kapalpakan na yung kapalpakan na yun hindi sapat para ibagsak ako. Maaari yung negosyo, bumagsak ang negosyo dahil sa kapalpakan ko. Pero ako personal, hindi sapat para bumagsak ako. Yun ka lang naman mag-iingat eh. Kasi karamihan, karamihan sa mga negosyante, and I will say majority ng mga negosyante, they will agree with me on this. Sa pag nagsisimula ka na negosyo, mas marami ka pang palpak kaysa sa tamang ginawa mo. Nga lang, yung karamihan ng mga kapalpakan mo, hindi sapat para ibagsak ka, tapos yung mga tamang ginawa mo, malaki, sobrang laki nung mga yon para mapausad yung negosyo mo kahit unti-unti, patsi-patsi. Sapat ngayon yung mga malalaking tamang ginawa mo para tapalan yung karamihan ng kabobohan at katangahan mo sa negosyo. I'm sure most of them will agree with me on this. Sa mga negosyante, type yes kung parehas tayo ng experience, type no kung hindi. Malamang baka hinand over sa'yo ng magulang mo negosyo kapag ka ganun. Tinan mo. Makikita mo ngayon dyan. Ang karamihan ng mga, lalo pagka bagong negosyante ka, tas bago yung industriya, tas hindi mo talaga alam kung ano ginagawa mo, katulad dito sa ginagawa ko rito sa Project 1M. Brad, hindi ko talaga alam kung ano ginagawa ko rito. Ang alam ko, magbenta. Kasi there was a time in the past na parang, alam mo, meron kaming konsepto na magluluto yung cook. Tapos, yung ngayon, bebenta ko ngayon. Tapos magkasama kami, pupunta kami ron sa, sa Badeo. Wala pala ako matatanong tungkol sa experience ko dahil bata pa ako noon eh. Parang kung di ako nagkakamali, bago ako pumasok noon sa call center eh. Meron akong kinuha na, kasi nagtatrabaho ako noon sa parang catering services. Chamba, di ba? Kasi construction worker, ganun. Tapos yung chamba lang na may mga pagkakataon, mapapa-extra ka sa isang catering services. Palis mo muna sa itong pusa, gusto ko siyang himasin eh. Nadidistract ako eh. Anyways, meron akong pinasok noon na isang hanap buhay na chamba-chamba, extra lang.
catering services yun, tapos nag-waiter ako doon, tapos ang bayad sa akin nun 500, malaki sila magbigay kasi ang sahod sa akin ko sa construction work 250 lang eh. So syempre tuwan-tuwa ako kapag merong absent sa kanila, tapos lagi ako nag-aabang na sana merong absent sa kanila para maitapal ako ron. Tapos yung isa ron sa mga nagluluto doon, parang hindi na gusto yung management ganun. Sabi, gawa ika tayo, ako magluluto tapos bebenta. Sabi ko, sige, dalawa tayo mamalengke, ikaw magluluto, tapos ako magpapresyo, tapos bebenta. Tapos tutulungan mo ko, magbebenta tayo. O di ganun ginawa namin dati. Pero wala talaga akong alam tungkol sa konsepto ng pagluluto. Wala akong alam sa konsepto ng pagluluto. Itong industriya na pinasok ko, puta, wala akong kamalay-malay dito, diretsaan. Hindi rin naman nagtagal yung ganong negosyo dati. Sandali lang yun, 2 buwan lang tumagal yun dati. Pero itong ganito, ang tagal na nito, sobra. O nangyari, na-perfect na ngayon namin. Pero katakot-takot na kabobohan at katangahan na nangyari sa akin dito. Isang industriya na to, wala talaga akong kamalay-malay eh. Wala akong alam sa pagluluto, basta ang alam ko lang magluto ng pagkain pambahay. Pero hindi ko naman alam na kailangan mo na pala ng parang production area, tapos maramihan ang bili, isang lutuan, kasi pwede mo palang ilagay sa freezer yun kapag kaluto na, tapos hindi pala masisira, tapos mariretain mo yung freshness kapag ganito ginawa mo, pag ganyan ang ginawa mo, kahit galing sa freezer. Hindi ko alam na meron palang mga ganun. Ang alam ko dati, parang karenderya style. Isang bili, isang luto. Isang bili, isang luto. Ganun kami ni Gil, nagsisimula kami rito sa negosyo na to eh. So, tinuruan ako ng konti ni Chef Anthony na lulutuin mo pala isang batch na maramihan. Ganun ang bagsakan. Tapos lalagay mo sa freezer, ganun. Katulad ng karne. Ang karne pala, eto, dito ko na lang nalaman nito eh. Hindi ko alam to dati eh. Ang karne pala, bibili ka maramihan, bultuhan. Tapos isang lutuan yun. Yung karne pala, pwede mo palang, pag halimbawa, hilaw ang karne, pwede mong i-freezer. Tapos turns out, pag i-freezer mo pala yung karne ng hilaw, tumatagal siya approximately 1-2 taon. At the bare minimum, 6 na buwan. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam na tumatagal pala ng 2 taon yung karneng hilaw. Hindi ko alam yun. Wala akong malay dun. Syempre, sila nagsabi, yung dealership ko tumatagal daw ng ganong katagal. Pero obviously, hindi mo naman na kailangan patagalin pa ng ganong katagal. Kumbaga yun yung parang shelf life lang niya, yung parang worst case scenario, ganon. Ngayon, ang ginagawa namin ngayon na mismo, kada araw bumibili kami. Tapos lulutuin ngayon, minsan pagka merong sobra, yung asin, ano yun kumbaga pinakukuluan lang yun. Hindi yun yung mismong sinigang ha. Huwag kayong magkamali, hindi mismong sinigang yun. Yun yung karne lang. Karne lang ang pinag-uusapan natin dito. Kasi bawat piraso niyan, yung karne, yung taba, yung gulay, iba't ibang gulay, bawat isa dyan sa mga yan, hiwa-hiwalay ng luto yan. Hiwa-hiwalay ng luto. So hiwalay ang luto ng kangkong, hiwalay ang luto ng okra, hiwalay ang luto ng sitaw, hiwalay ang luto ng labanos, hiwalay ang luto ng karne, hiwalay ang luto ng taba, hiwalay pa pati luto ng sabaw. Yung sabaw niluluto din namin. Hiwa-hiwalay po lahat yan, tapos pinagsasama-sama na lang dito. Hindi ko alam na ganun. Ngayon, syempre sa dami ng katangahan ko, dahil di ko nga alam kung ano ginagawa ko rito sa industriya na ito, inaral na lang namin ito eh. Sa sobrang dami ng research. Ngayon, natutunan na namin kung paano magluto ng matinong sinigang na, alam mo yung katanggap-tanggap na. Ngayon, yung sinigang namin, sobrang sarap. Pati yung sizzling na baka, masarap din. Pero hindi ko, yung mga bagay na natutunan ko pagpasok ko na rito, hindi ko alam na ganun pala yun dati. So alam mo yung tinatanong mo sa akin kung paano yung mga negosyo dati, bla bla. Ang dami kong kabobohan at katangahan. Pagpapasok ka sa isang industriya, talagang ganun. Talagang ganun, brother, diretso. Talagang ganun. Talagang marami ka talagang katangahan, marami kang kabobohan, marami kang bagay na hindi alam. Oo, nag-research ka ng gusto, pero hindi mo mari-research lahat ng problema all at the same time. Tapos, equip ka na, kailangan mo ng experience. Doon sa experience, matututunan mo ngayon yung mga bagay na hindi na nakasulat sa mga libro. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Meron po. Go. Kasi po, parang pag po nagtatayo ako ng business, feeling ko po parang nagbibigay ako ng leverage sa sarili ko just in case na hindi mag-success. Parang doon po nakaka-apekto na kaya po na hindi po nagsasucess yung business ko kasi nagbibigay ako ng leverage sa sarili ko. Hindi ko gets ko ano ibig mo Tama sabihin po ba leverage sa sarili mo. Ano ibig mo sabihin doon? Tagalogin mo. Like, hindi ako masyadong magaling sa English. Okay. Mag-iwan po ako ng sapat na pondo just in case na hindi po siya mag-fail. Pwede po ako magsimula ulit. Extra time and effort din po. Kaya po siguro hindi
sasuccess po yung mga business na tinatayo ko kasi hindi ko po binibigay lahat ganun. Merong dahilan kung bakit hindi ka pobaldo. Sa dami ng negosyo, may common denominator yan, brother. Hindi yan dahil lang hindi mo pinondohan. Hindi ganun. Tignan mo kung saan ka nagkamali. Hahanapin mo yan. Uungkatin mo yan. Pagkakulang ka sa customer, baka ang dahilan marketing mo. Hindi nakikilala ang produkto, hindi masyadong masarap, o baka completely nilagay mo sa isang lugar na wala talagang dumadaan, o baka wala ka social media presence. Pag marami ka namang customer, tapos hindi mo nasasalo yung mga customer na yun at nag-aalisan, ang ibig sabihin nun, kulang ka sa manpower. O baka tanga yung mga tao mo, kailangan mo i-retrain. O baka ikaw din yung tanga, kailangan mo mag-training uli. Ganun. Pagka naman maraming pumapasok na tao, nasasalo nyo, ang pera naman maraming pumapasok, tapos nagkakaproblema ka ngayon na hindi namamaneho ng maayos at masyadong malaki yung ginagastos na nalulugi ka, kahit marami namang perang pumapasok, baka costing mo may diferensya, mahal sa supplier mo. O baka may diferensya baka may diferensya yung mismong costing mo na wala sa lugar yung paglalagay mo ng tubo, profit margin kung tawagin nila. Wala sa hulog yung profit margin mo, kaya hindi mo natatansya. Akala mo kumikita ka, break even ka lang pala. Tapos pag nagkaroon ng unusual na bill, babagsak ka ngayon. Titignan mo, hahanapin mo, brother. Matuto ka mag-dissect ng mismong negosyo mo. Hindi yan dahil lang hindi mo sinaksakan ng pera, yun na talaga ang dahilan kung ba't hindi umalagwa negosyo mo. Hanapin mo kung ano eksakto yung tawag dyan, nakalimutan ko tuloy kung ano specific na term. Yung pag hinahanap mo eksakto kung ano yung problema. Nakalimutan ko kung ano specific term doon. Anong business term pag hinahanap mo eksakto yung kabuod-buuran ng problema? Putang ina, nakalimutan ko. Sa dami ng bagay na nasa isip ko. Anong tawag doon? Root cause analysis yan. Salamat, Ray. Root cause analysis. Hahanapin mo yung kabuod-buuran. Bakit ba talaga nalulugi yung negosyo mo? Hindi yan dahil lang hindi mo pinondohan. Hindi ganun. Hindi ganun. Kasi tinan mo, pag yung maliit na negosyo, tinan mo, katulad nung kaila Ashley, na kung inabutan mo yun na nagtitinda kami sa kalsada, maliit lang naman ang puhunan nun eh. Wala pa naman 5,000 puhunan nun eh. Ang puhunan nun, kumbaga na masa somewhere around, nakalimutan ko na eksakto pero either 2728 o 3738, basta less than, sigurado ako 100% sure ako, less than 5,000 pesos lang ang puhunan nun. Less than 5,000 pesos lang. May butal kasi yun kaya hindi masyado maalala eh. Dapat talaga sinarado ko na lang ng 5,000 para mas madaling alalahanin eh. Pag may butal lang, hirap eh. Ayun, anong nangyari doon? Pumaldo ng gusto yun, brother. Kasi ginalingan namin ng gusto, tapos literal nilalako talaga sa kalsada. Nagkaitim-itim nga ako ron. Kung nakita mo, nagbabalat pa yung kutis ko ron eh, diba? Alam mo yun, ginalingan talaga ng gusto, tapos every now and then nagkakaproblema rin talaga. Pero mo, katulad nun, yung mga, imagine mo yung kakumpetensya namin, ang binebenta 15 pesos lang. Puta, lugaw 15 pesos. Tapos ang tawag dito? Panset 15. Ang lala nun, bro. Putang ina, tindi nun. Kapitbahay namin 15 pesos. Lalabang ka ng price war, matatalo ka. Kasi isipin mo 15 pesos lang ang benta nila. Lahat 15 pesos. Sa amin, ginawa namin benching ko. Pero hindi namin itinambay lang dun sa pwesto. Ginawa namin, nilako namin ngayon. Hanggat hindi naubos, di babalik. Ganun ginawa namin dati. Hanggat hindi naubos, hindi babalik yan. 50, 2. 31, ang bagsakan nun, 31, 52. So, obligado ngayong customer, gusto ko matipin eh. Sige, 52 na lang kaysa 31. May mga bumibili pa rin 31, pero syempre, obviously, manghihinayang ka sila. So, pinipuwersa na rin namin, tinutokis na rin namin, bibili ka ng 52. Tipid ka pa 5 piso, gusto mo makatipid, di ba? Bili ka 50. Ginagano na lang namin, ganun. Sa lahat naman ng customer na interesado dyan, kakain talaga yan eh. Kaya sa'yo, o sa bahay nila, o sa kung saan man sila kakain, interesado yung mga yan, kaya nga sila nagtatanong kung magkano, kasi gusto nilang malaman kung afford ba nila, bla bla, etc. Pero ibig sabihin nun, kakain sila, interesado sila kumain. Nagkakatalo na kung matotokis mo sila para bilhin nila yung produkto. Pero inilako namin yung brother. Hindi yun parang naka-stationary lang dito, tapos nakikita mo yung kakompetensya mo, 15 pesos, ikaw 25, ipinilit mo pa rin. Hindi ka gana yung gano'n, brother. Hahanapin mo kung saan ka nagkakamali. Tapos dun sa pagkakamali mo, yun ngayon yung itatama mo. Pero hindi yan parang ang dating hindi mo pinondohan. Kasi brother, less than 5,000 lang yung sinimulan namin doon. Nag-end up kami less than 30,000 pesos. Isipin mo yun, less than 30,000, isang buwan lang yun. You have to put that into perspective. Isipin mo yung konsepto na nagkaroon na kami ng mga regular buyers noon na pupunta kami sa bahay nila. Alam ko sigurado makakabenta kami 2 piraso rito. Pagpunta sa kabilang bahay, alam namin sigurado makakabenta kami 6 na piraso dyan. Ganun yung konsepto eh. Nagkaroon na kami regular, parang ito, Project 1 eh. Meron regular na pumupunta na rito.
Parang every other day. Sila ano, 'di ba? Boss Remrem. Boss Remrem halos araw-araw. Shout out Boss Remrem. Maraming salamat sa pagtangkilik ng produkto ko. Halos araw-araw. Dito na siya kumakain ng hapunan, nagsasama pa siya ng maraming tao. Halos gabi-gabi. Yun yung konsepto, brother, na hahanapin mo kung saan ka ba nagkakamali. Hanapin mo kung saan ka nagkakamali. Hindi mo yan masasabi na parang one size fits all na, ang dahilan ko bakit ako nalulugi kasi hindi ko pinondohan. Hindi ganun yan, brother. Hindi ganun. Hanapin mo eksakto kung saan ka nagkakamali. Yun nga, yung dahilan kung bakit hindi ako mahilig mag-advise. Tingnan mo, katulad niyang sa'yo, hindi ako makakapag-advise dyan eksakto na parang ang problema mo ito, kaya ganito gawin mo. Hindi kasi hindi ko alam kung ano mga nangyari sa mga nagdaang negosyo mo. Hindi ko alam kung ano eksakto yung mga naging problema, pero definitely ito sigurado kong malaking porsyento, hindi ang dahilan yan dahil lang hindi ka naglabas ng pondo. Hindi. Bakit? Kasi yung maliit kaya mong palakihin Ganun nga yung ginawa ko ron sa Tondo, ganun din yung ginawa ko rito. Kung nakita mo yung ginawa ko rito, nagsimula ako rito 50 mil lang, brother. Kahit saang industriya. Uusad ka basta aalamin mo kung anong problema, tapos dapat tama yung problema na inaalam mo. Kasi hindi ko alam kung alam ninyo Pilipinas pero napakaraming tao mali yung nireresolbang problema. Mali yung problemang nireresolba. Akala nila yun ang problema, hindi pala. Tara mo, pinakamagandang halimbawa dyan, OFW Hindi na negosyo, komplikado masyado yan. Employment tayo. Anong dahilan bakit maraming Pilipino mahirap? Ang karamihan na sinasabi nilang dahilan, dahil daw sa gobyerno, mali. Dahil daw sa maliit daw ang sweldo, mali rin. Dahil daw kailangan daw lumaki ang sweldo, mali rin. Mali. Bakit mali? The fact na nananatili kang buhay nang hindi ka nangungutang o kung nangungutang ka man nakakabayad ka, ang ibig sabihin niyan, hindi ang problema mo yung pumapasok na pera. Ang problema mo yung inilalabas mong pera wala sa lugar spending habits mo. Ang maraming Pilipino, diretsahan, nire-resolba nila yung hindi naman talaga problema. Katulad sa pag-iempleyado, maraming Pilipino pinipilit resolbahin na, ano ang problema natin? Maliit ang sweldo. Magkano sweldo mo? 1,000. Putang ina, maliit pa sa'yo yun. Yun ang problema sa Tondo Yun ang napansin kong problema sa Tondo Kailangan mong bumaba sa laylayan ng lipunan para maintindihan mo Tingnan mo, yung mga basurero doon, eto, you can quote me on this. May mga basurero doon sa Tondo na ang kita nila sa isang araw, minimum. Basurero as in literal, yung mismong sila yung, hindi yung driver, kasi yung driver yun ng truck ng basura Yung actual na nangongolekta mismo, merong nagmamaneho, merong truck ng basura, tapos sila mismo yung actual na nangongolekta. Minimum ang sweldo nun. Tapos natatapos nila yung trabaho nila. Minsan 4 na oras, minsan 5 oras, minsan 6 na oras. Pero hindi 8 oras. Iikutan lang nila yung kung saan man sila nakatoka. Ganun ang konsepto. Iikutan nila saan sila nakatoka. Tapos naikutan na nila yon, babayaran na sila buong maghapong sweldo. Buong maghapon. Hindi na importante kung ilang oras sila nagtrabaho. Basta kailangan maikutan nila yon, makuha nila lahat ng basura dun sa napag-usapan na ruta nila. So kikita sila 600 pesos. Tapos lahat ng kalakal dun, lahat ng kalakal na kinuha nila sa truck na inilagay nila sa truck ng basura, na ngayon sinegregate na nila, yun mabebenta nila. Kanila pa rin yun, hati-hati sila. Yung iba sa kanila kumikita 1,000 isang araw dahil doon sa kalakal Yung iba sa kanila kumikita 2,000 isang araw dahil doon sa kalakal. Bukod yung sweldo kasama na rin doon. Nakaka 2,000 isang araw. O ngayon, yung 2,000 isang araw malaki pa yan kaysa sa kinikita ng construction worker Pero tingnan mo, hindi pa rin sila nakakaipon. Ba't hindi nakakaipon? Hindi kasi ang problema tungkol nga kasi sa kinikita. Ang problema nga, yung inilalabas nilang pera, inilalabas sa kung saan-saan. Yun ang ibig ko sabihin, brother. Bilang negosyante, matuto ka ng konsepto na hahanapin mo asan ba talaga eksakto kung ano problema. Hanapin mo, ano eksakto kung ano problema. Pag nahanap mo yung kabuod-buuran, uungkatin mo pa yan. Anong problema? Sigurado bang ito talaga yung problema? Baka may mas malalim pa. Hanapin mo ngayon kabuod-buuran ng problema. Pag yung mismong ugat ng problema ang nabunot mo, tignan mo, resolbado problema, lalapatan mo na ng resolution. Tapos yung resolution mo, kailangan angkop dun sa mismong problema. Ganon yung konsepto ng pag-aasikaso ng negosyo, brother. Pero hindi mo masasabi na ang dahilan lang kung bakit ka nalugi sa negosyo mo dahil lang hindi ka naglabas ng pondo. There's that small portion na baka tama ka. Baka. Pero sa mas madalas na pagkakataon, brother, sa dami na nakita kong negosyo, diretsahan, hindi talaga pera problema Marami akong negosyong nakita, hindi talaga pera ang problema. Ang problema nila, madalas na pagkakataon, yung may-ari. Hindi marunong mag-ungkat ng kung ano problema.
Minsan, yung may-ari mismo, ang diferensya, ginagastos niya sa walang kapararakan yung pera. Oo, yun. Follow-up question, brado. Wala na po, coach. Okay na. Namusog na ako. Salamat, brother. Sana nakapag-agahan ka na rin. O, last na to. Last na siguro tong isa. May babae sana. Bahaba-haba yung listahan. Ang haba ng listahan, hindi na ako makakapaghanap. Bala na. Kung sino na lang akit. Madge. Ito siguro babae ito. Winnie the Pooh, tas Madge yung pangalan. Good morning, Madge. Taga saan ka? Yun lang, wala. Madge, good morning. Taga saan ka? Wala. Oh, next time. Janver. Root cause revealed. Ang kulit talaga ng AI, no? Alam niya talaga kung ano pinag-uusapan. Dali. Wait lang, ah. Wait lang. Wala. Next tayo. Barista. Gaano ka kayaman, boss? Wala, kinikita ko mas malaki kaysa sa ginagastos ko. Ila sasabihin ko sa inyo. Good morning, barista. Taga saan ka? Taga Mindanao. Mindanao. Okay. Ano tanong mo, brother? Ano tanong mo, brother? Brother, Sige, ano tanong mo? Go. tanong lang patungkol sa business. Sige. Paano magsimula? Unahin mo munang alamin kung ano ba talaga gusto mo. Anong business ang gusto mong simulan. Doon muna, hanapin mo muna kung anong business ang gusto mo simulan. Check mo rin sarili mo, baka hindi ka pang negosyo. Pagka sa pag-i-empleyado, hindi ka nakakaipon ng pera, malaki chance hindi ka rin makaipon sa pagnenegosyo. Kailangan muna basic principles muna. Kilalanin mo sarili mo kung pang negosyo ka ba o pang empleyado ka. Wala namang masamang maging pang empleyado eh. Hindi ko nga maintindihan sa iba kung bakit, alam mo, lahat na lang nagpipilit maging negosyante. Hindi ko talaga maintindihan yan. 4 na quadrant yan eh. Diba? Lahat ng 4 na quadrant na yun nakakayaman. Pag-i-empleyado, pag-freelancing, pag-nenegosyo, at saka pag-i-invest. Lahat ng 4 na yun nakakayaman. Hahanapin mo lang kung saan ka banda dapat dun. May mga tao nakakapagtalon-talon kung alin dun. May mga tao talagang pang-empleyado lang talaga. Pagka pang-empleyado ka lang at hindi ka masyadong magaling sa financial management, tanggapin mo pang-empleyado ka. Ang paraan para umusad ang buhay mo at yumaman ka, galingan mo doon sa ginagawa mo para napopromote ka. O pag napopromote ka, lalaki ngayon ang sweldo mo. Gaganda ngayon ang kinikita mo. Paglipat mo sa kabilang kumpanya, o edi mas malaki na ngayon yung sweldo mo kaysa nung nakaraan. Sabi, hindi ka nakakayaman pagiging empleyado. Nakakita ka ba ng pilotong mahirap? Oo, meron. Pero sobrang konti. Nakakita ka ba ng nakakita ka ba engineer mahirap? Oo, meron, pero sobrang konti. Architect mahirap? Oo, meron, pero sobrang konti. Gets mo yun? Empleyado rin sila sa mga firms nila eh. Ganun yung konsepto eh. Hindi mo lang kasi ginagalingan, hindi mo nilalaliman. Nakakita ka ba ng vice president ng kumpanya mahirap? Oo, pero konti. Nakakita ka ba ng manager ng kumpanya, malaking kumpanya, mahirap? Oo, pero konti. Supervisor? Oo, pero konti. Marami sa kanila, alagwado buhay. Nakita mo yun? Hindi daw ikaw nakakayaman yung pagiging empleyado. Hindi nakakayaman pagiging empleyado. Mag-vice president ka sa isang malaking kumpanya. Sigurado ka bang mahirap yung tao na yan? Putang inang yan. CEO. Hindi naman automatic na CEO di ba? Hindi automatic na CEO siya na mismo may-ari nun. Di ba? Hindi automatic yun. May mga CEO, empleyado sila, pinapalit-palitan sila pag kailangan ng palitan. Hindi nyo alam yun, di ba? Pero empleyado rin yung mga yan. Manager na nga lang, magandang halimbawa. Pag manager ka, maganda-ganda sweldo mo eh. Yun ang sinasabi ko sa inyo Pilipinas. Hindi lahat ng tao kailangan na magnegosyo. Kilalanin mo muna sarili mo kung pang negosyo ka ba o pang empleyado ka. Isa sa mga pinakamagagandang indicator dyan, financial management mo. Nakakaipon ka ba sa pag-iempleyado? Kung ang sagot mo hindi, galingan mo muna, pag-aralan mo muna kung paano mag-ipon, paano magmaneho ng sarili mong pera. Kasi kung hindi mo kayang manihuhin sarili mong pera, lalong hindi mo kayang manihuhin pera ng negosyo. Doon muna ka magsimula.
Tapos susunod na nun, ano bang negosyo gusto mong pasukin? May pera ka na, galing sa sarili mong pinag-ipunan. O ngayon, anong negosyo ngayon gusto mong pasukin? Kasi alam mo, hindi nyo lang alam Pilipinas, pero napakaraming mga magagaling magsalita sa social media na wala kang malay, wala palang ipon. Ginagamit nila ngayon yung galing nila sa pagsasalita para kumuha ng investor sa isang negosyong palugi. Hindi nyo alam yun. Hindi nyo alam yun. Na sila nga mismo, yung sarili nilang pera, hindi pa nila ma-handle ng maayos. Sariling pera yung galing sa pag-iempleyado, ng mga panahon nag-iempleyado pa sila, hindi nila ma-handle ng maayos. Dahil magaling bumoka, magaling magpresenta, ang bottom line, nakakakuha sila ng investor. Pero hindi automatic na nakakuha ng investor, na nakapagtayo ng kumpanya, ay pumapaldo na agad yung kumpanya. Hindi automatic yun. Takina, may mga ibang nga sa kanila completely wala talagang ipon, tad-tad pa ng utang eh. Naku po, putang ina, kung makilala nyo lang yung mga ibang negosyante, alam nyo, diretsahan at twisted ang mundo ng pagnenegosyo. Nung mapasok ako ng konsepto ng pagnenegosyo, tsaka ko lang naintindihan, marami pala talaga siraulong negosyante. Ang daming siraulong negosyante. Yung mga hindi marunong mag-ipon ng sariling pera, ginagawa Ponzi scheme. Para lang makabayad dun sa iba, dinedeclare kunyari kumikita yung negosyo, tapos tatapalan ng pera galing sa iba pang investor. Putang ina, ang dami kong nakilalang ganyan. Ang dami kong nakilalang ganyang negosyante, tinatapalan na lang ng pera para may maibayad dun sa mga ibang investor nila. Tapos darating din yung panahon, maa-uncloak din yan. Tapos kanya-kanyang tago na sila pagkatapos nun. Hindi lahat ng tao pang negosyo. Uulitin ko, hindi lahat ng tao pang negosyo. Kahit gaano pa kagaling magsalita, hindi automatic pang negosyo yan. Yun ang masasabi ko rin, brother. Follow-up question. Uy, may nagbigay ng cake, oh. Nakatawa naman yung may nagbigay ng cake. Thank you. Salamat. Oh, follow-up question. Sabi, idol. Nakompleto ko na ba? Kompleto na. Okay, thank you very much, brother. Galing naman sa buhay. Salamat. Bye-bye. Okay, last one. Last na to. Ito, pinakalas na to. Promise, pinakalas na talaga to. Alam mo yung daming, ang haba kasi ng pila eh. Sa sobrang haba ng pila, alam mo yung gusto kong pagsilbihan lahat. Kaso hindi lahat mayakit ko. Tapos isa isang oras lang. Kasi pag humaba ako ng sumobra sa isang oras, niyayari ako ng TikTok. Tapos suspendido na naman eh. Lagi na lang. Jen! Oh, yun, wala. Wala si Jen. Baka nainom na. Jen. Good morning, more night. More night. Hello, boss. Taga saan ka, brother? Taga ano po, Cavite. Okay. Ano tanong mo, brother? May tanong ako, boss. Siyempre, ngayon, 2 years old na rin kasi ako. Gusto ko matanong kung about dun sa financial literacy. Dapat bang pag-aralan yan? Oo, brother. Ang pinaka-basic na ka-basic nun, yung kinikita mo dapat mas malaki kaysa sa ginagastos mo. Yan ang pinaka-basic nun. Wala akong makitang iba pang mas basic pa ron. You are welcome kung maturuan ninyo ako. Baka merong mas basic pa ron na sobrang ka-basic-basican talaga. Dapat yung kinikita mo mas malaki kaysa sa ginagastos mo. Pero kung nag-aaral ka pa ba? Hindi na ako eh. Trabaho na diretso? Ako nung second year. Trabaho na po. Okay, di yun. Yun ang gawin mo. Dapat nakakaipon ka. Doon mo muna simulan. Siyempre, sa edad mo, malamang gusto mo rin mag-business, ano? Yes po. Yun na nga, dali ka rin. Pagka nakaipon. Dali ka rin ng mga nag-business sa social media eh. Ang dami niyan eh. Mga tao, kinukumberte nilang magnegosyo eh. Hindi lahat automatic pang negosyo. Ito mo, ito yung sabi niya. Rich Dad Poor Dad, the best basahin regarding financial literacy. Maganda nga yung Rich Dad Poor Dad. Mag-iingat nga lang kayo kasi may mga lumapit sa akin na nadali na Rich Dad Poor Dad. Kasi ang sinasabi ng Rich Dad Poor Dad, para bang ang konsepto, pag may idea ka, mangutang ka, tapos gamitin mo pang negosyo. Hindi automatic yun. Ako, hindi ko nga sinasadya sa inyo yun. Pag may idea ka, mangutang ka. Hindi ko sinasadya sa inyo. Bakit? Yung simpleng konsepto lang diba? Yung simpleng konsepto lang na hindi naman automatic na pagka nagnegosyo ka, paldo. Ano ibig sabihin? Mas malaki chance masunog ka pag first time mo magbe-business. Paano pag inutang mo lang yung pera? Ingatan nyo ang sarili nyo sa Rich Dad Poor Dad. Basta ingat lang. Maraming information na mapapakinabangan ka talaga kay Robert Kiyosaki. Ang problema nga lang talaga kay Robert Kiyosaki, paglipas ng panahon, naging parang na siya Naging parang conspiracy theorist na tungkol sa gobyerno ng Amerika. Pumunta nga rito sa Pilipinas, ginisa siya ni Karen Davila, tapos hindi siya nakasagot sa mga tanong ni Karen Davila na para sa ordinaryong Pilipino Tignan niyo yung interview ni Karen Davila kay Robert Kiyosaki.
Maintindihan mo, alam mong dapat mag-iingat ka lang. Maraming information ang papapakinabangan sa kanya. Basta ingat ka lang. Katulad din sa akin, 'di ba? Maraming information ang papapakinabangan sa akin. Mag-iingat ka nga lang ng pakikinig kasi baka makopya mo yung pagmumura, makopya mo yung ugali ko, yung paraan ko ng pagpepresenta. Magkakaiba tayo. Kunin mo lang yung mga bagay na lalapat sa'yo na palagay mo makakabuti para sa'yo. Yan ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Yo, nakamute ka. I-unmute mo ulit. Namatay siya, sabi niya. Okay. Tungkol sa ano, sa... Nakamute ka uli. I-unmute mo na naman. Okay. Rinig na ako, boss. Yan, okay na. Huwag mo na galawin. Huwag mo na hawakan. Okay na yan. Go. Tuloy. Tungkol sa ano, dark psychology, kailangan po bang pag-aralan yun? For your protection, para hindi ka nadadali, kasi diretsa, napakaraming tao kasi gumagamit niyan, hindi lang nila namamalayan na ginagamit nila yun eh. Yung konsepto ng ano, eto magandang konsepto to eh, yung sticks and carrot and sticks. Isa sa mga konsepto ng dark psychology yan eh. Carrot and sticks, ginagamit yan sa mga OFW, na bidang-bida ka kapag naglalabas ka ng pera sa mga siraulong tao. Pero manlalamig sila sa'yo kapag ka hindi mo ginagawa yung gusto nila, lalo na pag hindi mo nilalabas yung pera mo para sa kanila. Maraming gumagawa niyan. Carrots and sticks. Na ang konsepto niya para sa donkey eh. Yung donkey kasi, pag alam mo, tama yung ginawa ng donkey, o para sa'yo, tama, manipulation yun eh. Papakainin mo ngayon ng carrot. Diba? Pag para sa'yo, mali yung ginawa ng donkey, hahatawin mo ngayon ng stick. Yun yung konsepto ng carrots and sticks eh. Ginagawa yan marami sa mga OFW eh. Bidang-bida, ang bango-bango ng pangalan mo pag naglalabas ka ng pera para sa mga siraulong mga tao. Pero manlalamig sila sa'yo pag tinigil mo yung paglalabas mo ng pera sa kanila. Mga magulang, ginagawa rin yan sa mga anak nila. Bidang-bida ka pag naglalabas ka ng pera para sa kanila. Tapos masamang tao ka, tapos wala kang utang na loob pag hindi mo binigay yung buong pera mo sa kanila. Ganon. Ewan ko kung napapansin niyo yun. Pero ingatan nyo sarili nyo sa ganon. Ako, pwede mong pag-aralan yan for the sake of your own protection. Para malaman mo na, tanginan to, dina-dark psychology na ako ng leche na to. Lalo na yung mga bagsakan na ito pinaka-common, lalo sa mag-asawa. Babae gumagawa nito. Yung babae gagawa ng kalokohan. Lalaki rin pala, ginagawa rin ng mga lalaki to. Yung kung sino man, isang panig, gagawa ng kalokohan. Tapos, gagawa na siya kalokohan, diba? Tapos sisisi ngayon sa'yo kapag nahuli mo siya. Babalik ta rin ka. Napaka-common yan. Ang tawag doon gaslighting. Siya na ngayon gumawa ng kagaguhan, ikaw pa ngayon yung masama dahil nahuli mo siya. Reverse psychology, hindi reverse psychology. Iba ang konsepto ng reverse psychology. Anyways, yun. Follow-up question, brother. Ang dami na sasabi. Tinamaan ako. Boss, legit po. Ikaw pa sisisihin. Ito naman, legit sila mismo nagpapatotoo Follow-up question, brother. Yun lang ata, boss, kasi gawa nga po nung kapag kunwari nasa workplace ako, parang tinitake advantage ako ng mga kasama ko Sa paanong paraan? Pagka kunwari may mga gulangan, ang dami kong naranasan na ganun, boss Isa sa mga dahilan nun, dahil wala kasing sapat na respeto sa'yo. Dapat kasi matuto ka ng konsepto na matuto kang irespeto ang sarili mo. Na hindi ka dapat masyadong palabiro, hindi ka dapat masyadong palangiti, sapat lang na pakisama ang ibibigay mo kasi pag sumobra ka, too much familiarity breeds contempt. Dahan-dahan ka lang sa mga kilos mo, lahat ng body language mo dapat socially acceptable, etc. Dapat nga maglabas nga ako ng ganyang information sa social media, Maraming tao hindi marunong kumilos socially, yung social acceptability hindi nila makuha. May mga tao socially awkward Diretsahan, maraming tao socially awkward Isip ko, paano ko kaya itatransfer sa inyo yung ganong information, Kasi kailangan isa-isahin mo yun, mahabang discussion yan, naabutin tayong 2-3 oras dyan sa ganyan discussion Social acceptance lang. Para matanggap ng society yung para matanggap ka ng society at mahalin ka ng society at the same time.
Kailangan mong matutunan yung ganung konsepto eh. Paano ba kumuha ng respeto sa kapwa-tao? Kasi respect begets respect. Pero nagkakaproblema dun sa konsepto na paano ba kasi? Para ba magpakita ng tamang paraan ng pagrespeto sa kapwa-tao? Kasi maaaring yung paraan mo ng pagrespeto na lahat na lang ng biro niya, tinatawanan mo, bumababa pala respeto niya sa'yo. Kasi kahit kagaguhan, biniro ka ng kawalang hiyaan, ikaw naman tawa ka lang. Ngayon, ano nangyayari? Tuloy-tuloy ngayon na binibiro ka ng kawalang hiyaan. Kailangan yan. Hindi ko nga alam paano mailalabas ba yun sa inyo. Tsaka na siguro pagkatapos ng Project 1M, tsaka ako na lang po problemahin yun. Ang dami kong nasa isip pero yung mga ibang nasa isip pagka sinabi mo naman sa mga tao, yun nga hindi ko na nga nasimulan yun eh. Kasi si Angel eh. Yung suppose, meron akong isang naisip dati na yabang ko pa nun eh. Sablay eh. Sumablay talaga ako ron, miserable pagkakasablay ko sa isang piraso na yun eh. Ako na rin nag-isa sa sarili ko mantika. Yung yung cart, food cart, sabi ko ako lalagay ko sa isang lugar, di nyo alam. Aso ninakawan ako, bumaba tuloy ere ko. Nung ninakawan talaga ako, bumaba talaga ere ko rin eh. Ine-expect ko na rin yun one way or the other. Hindi ko nga lang alam kung sino magnanakaw sa akin, hindi ko lang din alam kung kailan ako nanakawan. Pero dahil mga siraulong mga tao yung pinagtatatanggap ko rito, ine-expect ko na mayroong isang araw may magnanakaw sa akin. Tsumamba nga lang talagang si Angel yun. Babae ko nun pagkatapos nun. Anyways, follow-up question, brother. About naman boss sa sa swerte, naniniwala ba kayo sa swerte? Merong tsamba. Naniniwala ako sa tsamba. Na mahirap kasing paniwalaan yung konsepto ng swerte eh. Oo, may mga pagkakataong ginagamit ko yung salitang swerte. Ginagamit ko lang siya as a form of parang acknowledgement na merong mabuting tsambang nangyari sa buhay mo. Pero generally, ang hirap kasing umaasa sa swerte eh. Tingnan mo yung mga taong umaasa na mananalo sila sa loto. May nanalo ba? Meron, pero sobrang konti. Mas marami yung namatay na lang nung umaasang mananalo sila sa loto. Mas mahirap umaasa sa swerte, brother eh. Ako, ang ginagawa ko na lang, katulad ng sabi sa internet, sabi, it's when preparation meets opportunity. Tama yun. Tama naman yung sabi sa internet yun eh. Diba? Preparation meets opportunity. Yun doon ang formula ng swerte. Ang formula ng swerte, pag handang-handa ka, tapos nagkaroon ng pagkakataon, yun swerte. Kasi kahit anong pagkakataon yung dumating sa'yo, pag hindi ka naman handa para i-grab yung opportunity, may slip pa rin yan sa kamay mo eh. Dudulas pa rin yan sa kamay mo eh. So tama yung sabi sa social media, it's when preparation meets opportunity. Yun, swerte. Pero ako generally, mapapataas mo yung konsepto na merong dumating sa yung magandang tsamba, o as you call it, swerte, kapag pinaghahandaan mo lahat ng bagay. Pag pinaghahandaan mo, meron darating sa'yo, tinan mo, isipin mo yung konsepto na gusto mo maging singer. Araw-araw, practice ka na practice. Nakakilala ka ngayon bigla ng producer. O edi ngayon, syempre makakapagpakitang gilas ka na. Pero yung hindi mo ginagalingan sa pagkanta, tapos video-videoke ka lang every now and then, tapos hindi mo pa ginagalingan sa video-videoke mo, videoke na nga lang, hindi pa ginagalingan. Tapos dumating ngayon pagkakataon, nakakilala ka producer. Sabihin mo, marunong akong kumanta eh, hindi ka magaling, marunong ka lang. Ganun na mangyayari. Ayun, yun ang masasabi ko ron, brother. Follow-up question. About naman boss sa kasi main problem tol, alam ko lahat ng kalalakihan eh. Nakakaya itanong pero gusto ko na rin itanong sa inyo yung about sa sa pagiging simp ng lalaki yung about sa last, kung paano po ma-overcome. Pag mas importante yung pangarap mo kaysa sa putang ng titi mo. Pwede ka naman mag-jackal eh, di ba? Opo. Diretsahan lang. Pag mas importante yung pangarap mo kaysa sa titi mo. Kasi kailangan mo ng enough distraction eh, 'di ba? Kasi you have your human nature. Wala tayong pag-usap doon. You have your human nature, may pantog kang napupuno. Ano gagawin mo diyan? Ngayon sabi ni Duterte, bebenta mo, ganun. 'Di ba? Ganun ang konsepto eh. So isipin mo yung konsepto na, okay, sige, may pantog napupuno. Ano na yan eh, given factor na yan sa mga lalaki. Kaya nga maraming lalaki ng bababae eh. Bakit? Kasi napupuno nga pantog eh, 'di ba? Tapos yung pagkapuno ng pantog nila, hindi na sapat yung kasama nila para mapunan yung trip mo na lang yun eh, 'di ba? Isipin mo ngayon yung konsepto na kailangan mong ma-distract. Diyan ngayon papasok yung maganda distraction. Kasi hindi naman lahat ng distraction masama eh. Hindi lahat ng distraction masama. May mga distraction, kailangan mo talaga ma-distract. Pag halimbawa, galit na galit ka na, kailangan mo ma-distract.
Kasi hindi mo gugustuhin yung konsepto na meron kang nagawang wala sa lugar dahil lang sa sobrang tindi ng galit mo, tapos hindi mo na ngayon mabawi yung nagawa mo. Kailangan mo ma-distract, kailangan mo maistorbo. Katulad niyan, ilibog mo, 'di ba? O ngayon, ano gagawin mo? Istorbohin mo sarili mo. Paano istorbo sa sarili? Gawan mo yung sarili mo ng bagay na kapaki-pakinabang na doon mo itutuon yung attention mo na mas importante dapat yung kaysa sa titi mo. Diretsahan lang. Yun ang masasabi ko sa'yo tungkol dyan. Follow-up question, brother. Make sense ba? Make sense? Pilipinas nagma-make sense ba? Wala kasi masyado nag-uusap ng ganyan sa social media eh. Wala masyado nag-uusap ng ganyan sa social media. Alam mo, given factor na yan. Isipin mo, as much as yung mga babae, pag magkaka-menstruation ka, given factor yung putang ng pagtatantrums mo, given factor yan. Maiintindihan yan ng isang matalinong lalaki na okay, magkakaroon ka na. Ine-expect ko na magtatantrums ka. Sana nga lang, wag nga lang masyado. Pero pagtsatsagaan ko, pagtitiisan ko, kahit medyo masakit sa tenga, sige, okay. Hindi kita papatulad sa panahon na magkakaroon ka. Yung isang matalinong lalaki, kino-consider yan. Ganon din naman yung konsepto ng isang matalinong babae na maintindihan mo na yung lalaki, pagka puno ang pantog niya, may libog yan. Tangina, yung iba, babae ka. Putangina mo, hindi mo pinagbibigay asawa mo, gaga ka. Tangina, kaya nga nag-asawa yan, para may kakantutan siya eh. Diba, diretsahan lang tayo. May kasama siya sa buhay, may katuwang siya sa buhay. Isama mo na rin yung konseptong may kakantutan siya. Diretsahan lang. Walang halong kagaguhan. Diretsahan lang tayo. Isa sa mga dahilan kung bakit nagsisipag-asawa ang mga lalaki para meron na siyang regular na partner na hindi kung kani-kanino siyang taid dumadapo na para langaw. Diretsahan lang. Yun. Isa sa mga dahilan yan kung bakit may mga lalaki nagsisipag-asawa. Kasi yan din naman sinasabi ni Pablo sa Biblia eh, di ba? Hindi nyo lang alam. Yan ang sinasabi ni Pablo sa Biblia. Kaya nga sabi ko sa inyo, magbasa kasi kayo eh. Magbasa kayo eh. Di ba? Tingnan mo sa Muslim, pinapayagan, sundalo ka, na destino kayo sa malayong lugar, pwede kang mag-asawa. Dun sa malayong lugar kung saan ka nandun. Hindi nyo lang alam yan eh. Yan ay hindi nyo alam, hindi nyo rin kasi kino-consider eh, di ba? Mga lalaki, i-considera mo na kaya baka nagtatantrums yan jowa mo kasi baka magkakaroon na siya. Huwag kang tanga, huwag kang bobo para isipin na tangina mo sa lahat ng panahon na payapa ang isip mo sa kasama mo sa buhay at isang beses lang naman o 2 beses lang nagtantrums, parang masama na agad ang ugali niya. Huwag kang ganyan sa asawa mo. Huwag kang ganyan sa asawa mo. I-consider mo na pag magkakaroon ng babae, mainit ang ulo niyan. Huwag mo nang inisin. Putang ina ka. Huwag mo nang inisin. Diba? Ganun lang naman yun eh. Tapos pag ininis mo, napikon, biglang siya na ngayon na masamang tao. Tang ina mo naman, diba? Ikaw naman babae, putang ina ka, nagjowa-jowa ka, hindi mo pa pala ibibigay ang putang inang pepe mo at hindi ka pa pala willing magpakasal, bakit ka nagjowang hindot ka? Tang ina ka. Diba? Ganun lang naman yun eh, diretsahan lang tayo. Ba't ka nagjowa, ayaw mo palang ibigay? Ito pa malupit, bakit ka kasi pumili ng putang inang butatang lalaki na hindi mo pala gustong makasama habang buhay? Diba? O ngayon, nung kinantot ka, o ngayon, nabuo ngayon. O nung nabuo, ano ngayon ang nangyari? Naging single mother ka. Bakit? Ang tanga mo kasi pumili eh. Nahirap din kasi sa inyo mga babae, diretsahan lang eh. Ito nakakaburat na putang ina eh. Alam mo, dami nagme-message sa akin yan eh. Yung asawa ko kasi ng babae, bla bla. Yung asawa ko kasi ganto, yung asawa ko kasi putang ina mo. Alam mo naman na yan, nung umpisa pa lang eh, bago pa kayo nagkaanak. Alam mong may pitik na ugali niyan. Ba't kasi yan ang pinili mo? Tang ina mo eh, 'di ba? Ang bobo mo eh. O ngayon, ano naging ending? O nung dumating na ngayon sa panahon na puta, nakakita, tang ina, ang bigat pala responsibilidad sa pagkakaroon ng anak. Di iniiwan ka ngayon nung nabuntis ka. 'Di ba? Kaya na sinasabi sa inyo. Tingnan mo, simple lang naman ang lipunan eh, 'di ba? Hindi tayo magkakaroon ng maraming butatang tao kung sana kayong mga putang ina yung mga babae kayo, sana tinatakpan niyo yung putang inang pepe niyo pag irresponsible yung lalaki. Diretsahan lang. Itiko mo kasi yung putang ng pepe mo. Tingnan mo, pag hindi mo pinapapasok ang titi ng lalaki sa pepe mo, dahil irresponsable pa siya, puro matitinong tao sana makukuha natin sa mundo. May mga gagong siraulo eh. Bakit nagkakaroon ng mga gagong siraulo? Kasi yung tatay niya pinili mo, gagong siraulo rin eh. Kung ano puno siya, bunga. Diba? Diretsahan lang. Diretsahan lang. Ba't sino ba nanliligaw? Babae ba nanliligaw sa lalaki? Hindi naman eh, lalaki nanliligaw. Umpisa pa lang, alam mo nang gago yan, pinili mo pa, nagpakantot ka pa dyan, putangin mo, pinutok tuloy sa loob. Gago ka kasi. Bakit? Pinili mo yan eh. Ba't ka kasi pumili ng gagong lalaki? Tapos sasabihin mo ngayon, hindi ka, nabiktima ako. Tapos ngayon sasabihin mo, nabiktima ka. Bakit nabiktima? Kasi nga, nabili ka nga kasi na si Raul lalaki na akala mo kaya mo ayusin, tanga. Tangina nyo.
Namili ka kasi ng si Raul yung lalaki, akala mo kaya mong ayusin. Tangina mo di ba? Si Raul yung pinili mo O ngayon, you pay the consequence of your actions. Huwag ka magpa-victim. Pinili mo yan, tanga. Pinili mo yan. Ito naman mga gagong lalaking to, putang ina mo kasi. Pag wala ka pa kasing pera, huwag ka mag-anak, gago. Tang ina mo, napakasimple naman di ba? Putok mo sa bibig, wag sa loob, tanga. Tang ina. Putang ina to. Gaano ka katanga para putang ina? Alam mo na nga wala ka pang pambiling gatas. Alam mo nga wala ka pang parenta. Pangkain mo lang mismo. Hindi mo pa sigurado kung saan mo kukunin. Nagjowa ka pa, kinantot mo pa, pinutok mo pa sa loob, pwede naman sa bibig. Putang ina mo, bobo mo Diba? Bobo mo Nakakaburat ang putang ina. Tapos ngayon magre-reklamo ka ngayon. Dami ko ikang anak Si kasalanan ng gobyerno, babamin. Putang ina mo, sabi ko na sa'yo, pakyo ka, putang ina mo, bobo ka. Nagparami ka kasi ng anak, tang ina mo. Sino ba kasi nagsabi mag-anak ka? Sino nagsabi mag-anak ka? Tang ina. Kaburat ang putang ina nagre-reklamo. May mga, alam mo na, nakakainis kasi apektado ko. Kasi alam mo, tinuturuan ko nga mga tao kung paano gumawa ng pera. Paano gumawa ng 1 milyon. Diba? O tapos ngayon, may mga magre-reklamo sa akin, pwede lang pala yan pag single ka. Paano pag may anak? Putang ina mo, sino ba kasi nagsabi mag-anak ka, gago? Kung hindi mo pa pala kaya, bakit ka nag-anak? Putang ina ka. Tang ina mo. Tang ina Tang ina, nakakaburat ang puta. Sisisihin pa ako na para bang, tang ina mo, tinuruan na nga kita kung paano gumawa ng 1 milyong pukin. Ang ina mo, bobo ka. Tang ina, ba't parang kasalanan ko pa na marami kang anak, gago? Ba't parang kasalanan ko pa? Kasalanan ko pa marami kang anak? Sino ba kasi nagsabi mag-anak ka? Tang ina mo. Sino ba kasi nagsabi mag-anak ka? Pukin ng ina ka, tumataas ang putang ina mo ba? Palo ko tong baso sa ulo mo Anyways, hindi naman ikaw yung tinutukoy ko. Follow-up question, brother. Sige, boss. Sige, boss. Okay, tanong ka pa, okay ka na? Meron pa. Sige, go, tuloy. Tungkol po sa di ba po ba, kayo po ba nagkaroon na rin po ba kayo ng lowest moment yun sa buhay? And then, paano nyo po na-handle yun? Lagi naman, brother. Pagka nasa lowest moment ka, edi magpakahay ka. Natratado ko lang kayo. Ibig ko sabihin doon, iangat mo yung sarili mo, matuto ka iangat yung sarili mo. Alam mo na nasa lowest moment ka yung lowest moment na yan, pag dinamdam mo pa yan, alam mo ganito, let's talk about feelings. Lowest moment tayo, lowest moment tayo. So lowest moment, eto, simple, hindi naman ganun kakomplikado lowest moment Yan lowest moment mo, may babagsak ka pa dyan. Meron pa ibabagsak yan, may ilalalim pa yan. Welcome ka na makaramdam. Pero optional kung daramdamin mo. Welcome kang makaramdam. Optional kung daramdamin mo. Dahil yung lalim na nararamdaman mo ngayon, may ilalalim pa yan. Tangina, hanggat hindi ka pa patay, may ilalalim pa yan. Tapos may ilalalim pa yan. Tapos may ilalalim pa yan. Tapos may ilalalim pa yan. Hanggat hindi ka pa patay, may ilalalim pa yan. Lowest moment mo, may ilalalim pa yan. Baka may bubong ka pa sa ibabaw ng ulo mo, pwedeng mawala yan. Baka may ilaw, may tubig ka pa, pwedeng mawala yan. Baka may mga damit ka pa, pwedeng mawala yan, pwedeng ka masunugan. May ilalalim pa yan. Pag hindi mo inayos ang sarili mong makaalis ka dyan, mananatili kang nandyan at may ilalalim pa yan. Ang sikreto, iangat mo na yung sarili mo. Alam mo nang nasa lowest moment ka Iangat mo na yung sarili mo. Gawa mo na agad ng paraan. Tumakbo ka na kagad. Kung hindi mo kaya tumakbo, lumakad ka. Kung hindi mo kaya lumakad, gumapang ka. Gumawa ka ng paraan para makaalis ka sa lowest moment mo. Yun ang sikreto dyan. Hindi mo madadaan yan sa palungkot-lungkutan. Hindi mo madadaan yan sa kawawa naman ako. Okay, sige, umiyak ka, pero kumilos ka. Magdamdam ka, pero kumilos ka. Makaramdam ka, pero kumilos ka. Walang problema dyan. Walang pag-uusap dyan. Lahat ng sinabi mo tungkol sa feelings mo, valid lahat yan. Pero optional na kung anong gagawin mo. Ang suggestion ko sa inyo, kumilos ka na lang. Lahat ng bagay gawin mo para sa ikabubuti mo, sa ikabubuti ng pamilya mo, sa ikabubuti ng lipunan, sa ikabubuti ng bansa natin. Lalong-lalo na sa ikabubuti ng kaluluwa mong Pilipinas. Magandang umaga sa iyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita. Pilipinas, sumabay ka na. Good morning, brother. Bye-bye. Thank you, boss. Thank you. Hindi mo
mo kailangan ibigay yung pera mo sa kung sino mang po ng Poncio Pilato na sinasabing payayamanin ka niya. Walang ganon. Ang totoo, ikaw na hinihingan nila ng barya ang dahilan kung bakit sila yumayaman. Huwag kayong Pilipinas para maniwala na pag mas buka, pag mas wala kang natapos, mas malayo mararating mo sa buhay. Kaya mga p***inang nagsasabi, diskarte na lang daw, huwag na daw ikaw kumuha ng diploma ng mga social media influencer. Pa!